Sa nakaraan nating kwento ay sumali si Kang Wu at Sehun sa Guardian ng Gaia System. Makalipas ang isang linggo ay bumalik na si Sehun sa pagsisinay sa ilalim ng gabay ni Qian Mujin. Samantalang si Yanjo ay abala sa pag-iimbestiga sa mga galawan ng Demon Cultist. Kasabay ng pagiging busy nito sa dami ng inaasikaso na poplis, nagtonggo si Kang Wu sa headquarters ng Guardians at nakipagkita sa pinuno na si Gaia. Nagtaka si Kang Wu at sinabi na parang magbago ang lugar na kinalalagyan nila di gaya ng dati. Tugon ni Gaia na ang ibang lugar ay guest reception room. At sa lugar na kinalalagyan nila siya nakatira, ang tinatawag niyang Hall of Protection. Tugon ni Gaia sa ating bida na lagi naman siyang maroon kaya maaaring pumunta si Kang Wu kahit kailan nito gusto. Sagot ni Kang Wu na nauunawaan niya pero bakit siya nito pinatawag? Sinabi ni Gaia na para bigyan ito ng una nitong mission. Seryosong tanong ng ating bida na anong klaseng mission ang ibibigay nito. Sa loob-loob niya ay masaya siya dahil sa wakas may mission na siya. Salamat ni Gaia na kamakailan lang ay ang Gaia System ay Buman Iles umiikot. Mungkahi ng ating bida na siguro talagang nangyayari talaga iyon. Tugon ni Gaia na ganun na nga pero hindi na dating bilis nito. Marahil may kakaibang nangyari. Tanong ng ating bida na ano namang ibang dahilan. Paliwanag ni Gaia na tulad ng sinabi niya noon na ang Gaia System ay may makapal na barrier noon. Sinisiliuhan nito ang ibang kapangyarihan mula sa ibang mundo. Dagdag pa ni Gaia na pinagsususpetsahan niya na ang Demon of Prophecy ay dahan daw ang sinisira ang selyo. Hindi naman mapalagay si Kang Wu at napapaisip na lang na kahit iyon ay alam din ni Gaia. Pahayag ni Gaia na ang Demon Cultist ang dapat sisihin sa bagay na iyon. Sinabi ni Gaia sa ating bida na narinig nila na may namataang sinyales ng Demon Cultist sa Korean city of Daegu. Kaya pinatawag kaagad niya si Kang Wu. Sa isip-isip ng ating bida na alala niya ay naubos na ang Demon Cultist ng Korea matapos mawala si Baek Kang Yun at mamatay ito. Sagot ni Kang Wu kay Gaia na nauunawaan niya at aalis na siya. Ayon kay Gaia na ang pag-alis ng mag-isa para sa Miss Hong Yun ay napakadelikado kaya tatawag siya ng ibang guardian para suportahan ang ating bida. Sagot ni Kang Wu na ayos lamang na mag-isa siya. Alam niya na busy ang iba sa kani-kanilang teritoryo. Hindi dapat sila mag-aksaya ng mga human resources sa mga ganitong bagay. Sa ngayon ay mag-isa lamang siyang mag-iimbestiga. Natuwa si Gaia at sinabi na nauunawaan niya. Naniniwala siya sa ating bida at mag-aantay na lang siya ng magandang balita. Matapos ng lahat ay nagtonggo si Kang Wu sa terrace ng kanyang bahay. Habang siya ay nagmamuni-muni ay naiisip niya na pag hinuli lamang niya ang mga iyon ay magiging sagabal lamang ang mga iyon sa pagpapaamin sa mga demon cultists. Maya-maya ay biglang dumating si Echidna habang nakasilip sa likod ng pinto at tinanong si Kang Wu kung pinapatawag ba siya nito. Sagot ng ating bida na pinapatawag nga niya ito at tanong na anong kinakain nito. Kumpiyansang ipinakita ni Echidna ang kinakain niyang tteokbokki. At sinabi na lagi siyang nilulutuan ni Balzac ng mga pagkain na natututunan nito kay Sola. Tinawag ni Kang Wu si Echidna palapit at sinabi na pupunasan niya ang mukha nito. Sa anino ni Kang Wu ay biglang may namumang amahi at nagtanong na kung pinapatawag ba siya ng kanyang master. Sumangayon naman ang ating bida. Awkward at pinagpawisan ang mukha ni Kang Wu matapos makita si Balzac na nagpapakyut sa kanya at may dala pang tteokbokki. Tanong ni Kang Wu kay Balzac na wag nitong sabihin na natuto itong magluto mula kay Sola na suit-suit ang outfit na iyon. Sagot lang ni Balzac na ang mundo ng pagluluto ay talagang nakakamangha. Binigyan pa nito si Echidna na ng tteokbokki habang nagtatanong kay Kang Wu kung bakit siya nito pinatawag. Ayon sa ating bida na wala lang naman iyon. At dahil ang dalawang ito ay nababagot na habang nakakulong sa loob ng apartment. Nakangiting sabi ni Kang Wu sa dalawa na mayroon silang mission habang hawak ang kanyang guardian mask. Natuwa ang dalawa dahil may mission na sila sa wakas, habang namamangha si Echidna sa astig ng maskara ni Kang Wu. Nagtonggo sila Kang Wu sa 3 A-rank gates kahalintulad noong Cataclysmic Day. Katulad sa Sapporo, Japan, ang Korean city ay nag-collapse. Sa isip ni Kang Wu na dahil wala siyang naramdamang demonic energy sa paligid ng A-rank gates ay nagtonggo sila kung saan siya nakaramdam ng matinding demonic energy. Pagpasok nila sa gate ay nasabi ni Kang Wu na tama ang kanyang hinala. Sa bandang unahan ay nakakita sila ng isang bitek, nilapitan nila ito at napansin na lumalaki na ang bitek na iyon.
Napangiti si Kang Wo at nasabi na gaya ng kanyang inaasahan. Sa unahan ay nakakita sila ng mga naglalakihang mga halimaw na palapit sa kanila. Nakatayo lamang silang tatlo habang inaante ang mga halimaw na iyon. Nanlilisik ang mata ng mga halimaw at tumutulo ang labaw sa bibig. Ayon kay Kang Wo na ang normal na halimaw ay kumikilos dahil sa kapangyarihan ng Mana Stone. Liban sa magic power, ang mga iyon ay nagtatagli ng demonic energy. Naisip pa niya na mayroong demon monster na nasa paligid lang. Sa kanyang pag-iisip ay may isang nilalang na nagsalita at tinanong sila kung sino ang mga ito. Ang nagtanong ay ang taong nakatalukbong sa likod ng mga halimaw na may lilang braso. Sinabi ng lalaki na mukhang hindi taga-War ang squad ang dumating at marahil taga-Red Rose Guild ang mga ito. Tinaas ng pangit na lalaki ang kamay niyang may simbolo at naglalabas ng demonic energy habang sinasabi sa ating bida na kailangan niyang patayin ang kung sino mang nanghihimasok. Pinasugod ng lalaking nakatalukbong ang mga halimaw nito para paslangin ang ating bida at mga kasama nito. Maangas na sinabi ni Echidna na siya na ang bahala sa mga halimaw na iyon. Nag-ipon ng hangin sa bibig si Echidna, sabay ibinugas sa mga halimaw ang malakas na hangin mula sa kanyang bibig. Sa lakas ng atakeng iyon ni Echidna ay tumilapon ang mga halimaw at nabutas ang mga katawan at nagkapera-peraso. Sambulat ang mga party ng katawan ng mga halimaw. Tumawa si Balzac at nilabas ang kanyang makapangyarihang tungkod na naglalabas ng demonic energy. Sinabi ni Balzac na hindi ng kalaban tinuturing ng maayos ang mga mahalagang bangkay. Naglabas si Balzac ng mga sinulid na tumusok sa mga katawan ng bangkay. Matapos noon ay nagdikit-dikit ang mga katawan. Nakatingin lamang ang mga halimaw habang tumutulo ang laway. Pinagtahi-tahi ni Balzac ang mga katawan ng mga bangkay at nakabuo siya ng halimaw na tinawag niyang flesh golem. Inutos ni Balzac sa flesh golem na patayin lahat ng mga halimaw na nasa kanyang harapan. Naghanda ng isang pag-atake ang flesh golem sabay sinuntok ng malakas ang mga halimaw. Lipadan sa ere ang mga halimaw matapos suntukin ng flesh golem. Nagulat ang lalaking nakatalukbong dahil natatalo ang kanyang mga halimaw. Nanlaki pa ang mata nito matapos makita na aatakihin na siya ng flesh golem. Nang akmang tatamaan na siya ng malakas na suntok kaya inactivate ng lalaki ang simbolo sa kanyang kamay. Inutos ng nakatalukbong na lalaki na sa halimaw na patayin ang flesh golem at tinawag nito ang halimaw na chrysalises. Mabilis na kumilos ang chrysalises at sinangga ang atake ng flesh golem. Wasak ang kamay ng flesh golem matapos harapin ang chrysalises. Nagulat si Balzac sa nangyari dahil hindi niya iyon inaasahan. Umatake ng napakabilis ang chrysalises kaya nabutas ang katawan ng flesh golem at nalure-lure ito. Nakapanood si Kang Wo at Echidna habang nakikita ang nahuhulog na party ng katawan ng flesh golem. Sa isip ng ating bida na noong narinig niya na sinabi ng lalaking nakatalukbong ang salitang chrysalises ay akala niya ay siya lang ang nakakaalam sa bagay na iyon. Isang demon na may item na armor na parang kaliskis na bumabalot sa buong katawan nito. At may acid na tumutulo sa bibig na parang isang dugo. Bumungad sa kanilang harapan ang demon na may matatalim na kuko at pangil, nakakatakot at may simbolo sa noo na halatang kinukontrol. Inisip ng ating bida na kung nagawa ba talaga ng lalaking nakatalukbong na i-summon ang chrysalises. Kung kaya ba talaga nitong makontrol ang demonic monster na nagmula sa ikawalong palapag ng hell. Biglang sumugod ang chrysalises sa ating bida para siya ay paslangin. Pero inutos lang ni Kang Wo kay Echidna na samahan nito si Balzac na patayin ang iba pa. Inihanda ni Kang Wo ang kanyang paa sa pag-atake habang sinasabi na ang mga demonic monster na kanyang nilamon sa Manchuria ay hindi nakasisya. Tungkol naman sa demonic energy mas mabuting lamunin ang chrysalises. Ingat lang ni Kang Wo ang kanyang kanang paa para iwasan ang mabilis na atake ng chrysalises. Inangat niya ito ng mataas sabay binigwasan ng malakas na sipa ang ulo ng chrysalises. Sa lakas ng atake ni Kang Wo sa chrysalises ay baon ang ulo nito sa lupa. Nakatawa lang naman ang ating bida matapos ng ginawa niya sa mabangis na demon. Bumuga pa ng asido mula sa kanyang bibig ang monster demon, na naging dahilan naman ng pagbitak ng lupa matapos tamaan nito malapit sa kinaroroonan ni Kang Wo. Kasunod nito nagpatalon-talon sa buong lugar ang dambuhalang halimaw, na layuning lituhin at sindakan ng ating bida na sumusunod naman ang tingin sa bawat galaw nito. Sa kabila ng bilis ng monster demon batid ni Kang Wo na isa lang ang nilalayon nitong puntiryahin,
Kaya't bago pa ito makalapit sa kanya agad niya itong binigwasan, saka sinabing alam niya ang mga katangian ng halimaw na si Chrysalis. Kasabay nito dinaklot ni Kangwo ang patulis nitong buntot saka pinagwawasiwa sa ere ang monster demon. Napadaing na lang ang dambuhalang butiki na walang magawa sa lakas ng ating bida. Matapos pagsawa ang iwas-iwas sa ere agad niyang itong inihagis, saka inis na sinabing walang karapatan ang nakakadiring kulisap na ilapat ang kanyang ngipin sa kanino mang tao. Ilang ulit pang bumalandra sa pader ang halimaw bago tumilapon sa pader, kaya't nabigla naman ang lalaking nakasuot ng pang-demonic cult. Nang marinig ni Kangwo ang inis na pagtanong ng lalaki kung ano ang ginagawa ng demon na si Chrysalis, at sarkastikong pag-utos dito na muling atakehin ang ating bida, napaisip si Kangwo kung paano nito nauutusan ang isang demon, gayong halata naman na hindi ganoon kalakas ang lalaki. Dahil sa kuryosidad na isipan ni Kangwo na tingnan ang posibleng dahilan, sa pamamagitan ng Authority of Observation. Dito nakita niya na ang lalaking kaharap ay nagngangalang Park Young-chan at nasa 7th Awakening at nasa level 63 pa lang. Nang makita ito lalong tumaas ang kuryosidad ng ating bida, dahil sa ganoong level ng Awakening kahit na taglay nito ang demonic energy, ay hindi nito magagawang kontrolin ang ganoon kalakas na demon. Matapos ang ilang segundo pang pag-obserbo nalaman ni Kangwo na ang magic circle ang sekreto nitong paraan, upang mapasunod ang mga monster demon. Ngunit sa nakikitang pagkontrol ng lalaki sa mga demon, napangisi na lang si Kangwo dahil ani ay malaki ang kaibahan ng pagsunod ng mga ito kung wala itong kapintasan. Habang pabulyaw na nag-uutos si Yang Chan sa halimaw umayos naman ito ng tayo at matalim siyang tiningnan, na animoy handa ng sumugod anumang oras. Lalo namang nagalit naglalaki dahil sa mga tinging iyon, habang pumapatak ang asido na nagsisilbing laway ng dambuhalang butiki. Habang pinapanood ni Kangwo ang senaryong namamagitan sa dalawa, napagtanto niyang limitado lang ang oras ng pag-uutos ng lalaki sa halimaw. Ngunit walang balak ang lalaki na magpatinag kaya't mas lalo niyang pinag-igting ang kapangyarihan ng magic circle, kasabay ng pagtaas ng kamay upang utusan ang dambuhalang butiki. Habang abala ang lalaki sa persigudong pagbibigay ng utos sa dambuhalang butiki, utay-utay na lang pinalabas ni Kangwo ang kanyang kapangyarihan na lumapit mula sa likuran ng lalaki. At huli bago nito maramdaman na unti-unti na siyang binabalot ng nakakapangilabot na halimaw. Kasunod nito napatulala na lang siya nang maramdamang wala na ang kamay na kinaroroonan ng magic circle, dahil nagawa na itong putulin ng malahalimaw na kapangyarihan ng ating bida. Napasigaw na lang ang lalaki kasabay ng pag-upo sa sahig at malakas na pagdaing dahil sa sakit. Saad naman ang ating bida na mukhang naabot na ni Yang Chan ang limitasyon upang mapasunod ang halimaw. Matapang nasagot naman ni Yun Chan na huwag magpatawa ang ating bida, dahil walang sino mang apostol ng Evil Magic Circle ang may limitasyon. Mapang-asar na sinang-ayunan naman ni Kangwo ang lalaki, saka itinanong kung alam ba nito ang katangian ng pinapasunod nitong halimaw. Napangisi pa si Kangwo nang sabihin ni Yang Chan na walang kwenta lang ang sinasabi ng ating bida. Dito naging malinaw na wala ngang alam ang lalaki sa katangian ni Chrysalis. Pasigaw na tanong ng lalaki kung ano ang paligoy na sinasabi ng ating bida, habang di niya namamalayang utay-utay nang tumatayo ang halimaw at matalim na nakatingin sa kanya habang naglalaway. Sa hell kung saan napakaraming monster ang dambuhalang butiki ay itinuturing lang na maliit na halimaw, kaya't gumagamit ito ng siguradong taktika kung saan mauutay-utay ang biktimang mas malaki kesa sa kanya. Napasigaw at napaupo na lang sa takot si Yang Chan nang makita ang dahan-daang paglapit ng halimaw, na animoy gutom at handa na siyang lamunin bilang hapunan. Unang pinupuntirya ng Chrysalis ang reproductive organ ng kanyang biktima, bago ito tanggalan ng ulo upang lamunin. Kaya't habang papalapit ang halimaw malakas na napasigaw na lang ang lalaki at napasuka kasabay ng pagkawala sa sarili. Napatigilid naman si Kangwo at naaaduwang tinapunan ng tingin ang sumabog na suka ng lalaki, dahil sa tindi ng presyong dala ng halimaw na sumire sa reproductive organ nito. Ayon kay Kangwo isa nga ang Chrysalis sa pinakamalupit na halimaw, dahil sa ganoong paraan ng taktikang sa pangbibiktima. Malakas pang umatungal ang dambuhalang butiki kasabay ng tangkang pagsugod, upang isagawa ang huling hakbang at tuluyang lamunin ang lalaki. Ngunit agad itong binigwasan ng mahinang suntok ni Kangwo, na mabilis nitong ikinahandusay at kinamete. Naglingga-lingga pa si Kangwo upang tingnan at suriin ang paligid, nang makita niyang nagawa na din ni Echidna at Bolrak ang kanilang misyon, oras na upang umpisahan ang interogasyon.
Umupo ang ating bida sa harap ng walang malay na lalaki na si Yang Chan, ngunit tinawag niya itong Partnop Chan kasabay ng malakas na tawa, habang pinagmamasdan ang mukha ng lalaking dimitsurahan dahil sa sumabog nitong suka na nakapaligid pa sa buong mukha nito. Inis na utos ni Kang Wo sa lalaki na manumbalik ito sa kanyang sarili, ngunit nang hindi pa din ito bumabalik sa dati oras na upang siya na ang gumawa ng hakbang. Agad niyang itinuon sa noo ni Nopchen ang isang daliri, kasabay ang pagpapagana ng Authority of Concentration. Isang utilidad na taglay ni Kang Wo kung saan sa pilitang babawasan ang nadaramang sakit ng target, upang mapataas naman ang level ng kanilang konsentrasyon. Kabaliktaran ito ng Authority of Range kung saan mas pinapalakas ka ngunit nababawasan naman ang taglay mong armas. Ang Authority of Concentration ay nakakapagbigay ng lakas kaya't isa itong positibong epekto, ngunit sa ganung sitwasyon ay wala nang iba pang pagpipilian si Kang Wo. Kasabay ng pagpitik ng daliri sa noo ng lalaki, hindi nagdalawang isip si Kang Wo na gawin ito upang ma-interrogate ang bastardong si Nopchen. Nang bumalik na sa katinuan si Nopchen agad nitong tanong kung paano nagawang manalo ni Kang Wo, habang nakapako ang tingin sa nakahandusay at walang buhay na halimaw. Kasabay ng tanong ng lalaki kung sino ang lalaking kaharap niya, napagtanto ni Kang Wo na hindi nito nakikilala ang mask na suot niya, bukod doon hindi niya rin alam na may limitasyon ang Magic Circle, kaya't naisip ni Kang Wo maaaring isa lang tauhan si Nopchen sa mga taong itatapon ng Demon Cult matapos gamitin. Kasabay ng pagtanong kung kailan muling nagsimulang maging aktibo ang Demon Cult sa Korea. Inalis na din ni Kang Wo ang maskarang kanina pa niya suot, dahil ani ay wala din naman itong halaga at di nakikilala ng lalaki. Bago pa sumagot ang lalaki agad na hinawakan ni Kang Wo ang noo nito, dahil base sa mukha ni Nopchen wala siyang balak na magsalita. At katulad ng mga naunang nakaharap ni Kang Wo marahil nilagyan din siya ng restriction sa pagbibigay ng impormasyon tungkol sa Demon Cult. Napaliad sa sakit at malakas na napasigaw ang lalaki, kasabay ng pagtanim ni Kang Wo sa kanya ng Authority of Subordination, na naisip niyang tanging paraan upang magawa itong mapaamin. Nang mapasok ng ating bida ang kaloob-looban ng lalaki nakita niya ang mga berdeng bagay sa ugat nitong konektado sa kanyang kaluluwa. Gayunpaman hindi ito kasing lakas ng Authority of Subordination, ngunit nakamamangha pa ring isipin para kay Kang Wo na may kakayahan itong tumarget ng kaluluwa. Nakaramdam pa ng inis ang ating bida nang muling maisip na gumagamit ng demonic energy ang Demon Cult, upang lagyan ng restriction ang isang tao at upang makontrol nila ito. Sa isang banda matagumpay na naibilang ng ating bida si Nopchen sa kanyang familiar spirit, kasabay ng matagumpay na pagwasak sa nakatago nitong restriction. At bilang kapalit utos ni Kang Wo na sabihin ng lalaki ang lahat ng nalalaman nito tungkol sa Demon Cult. Kwento ni Nopchen bumagsak ang Korean Demon Cult matapos mamatay ni Cardinal Baekhyun, kaya't pinadala ng mga ito ang Apostol of Evil upang magsimula ng panibagong branch. Naitanong naman ni Kang Wo kung bakit mukhang binabantayan ng Demon Cult ng Korea. Gayong mas komportable naman kung sa Russia nila gagawin ang pagsummon, dagdag pa ni Kang Wo na hindi na gumagana ng maayos ang Korea, maging ang mga sa rank gate na naruroon. Nakayukong pahayag naman ng lalaki na hindi niya alam ang eksaktong dahilan, ngunit alam niyang itinuturing ng cult ang Korea bilang mahalagang teritoryo. Itinuro naman ni Kang Wo ang isang nagliliwanag na bagay sa likuran, kasabay ang tanong kung ito ba ang may kagagawan kaya't patuloy na bukas ang gates. Sagot naman ni Nopchen na walang kinalaman ang pagkakalat nila ng Fisher Seed sa Korea. Dahil itinuturing ng cult na importanteng teritoryo ang Korea kaya't minamarkahan nila ang gate sa pamamagitan ng Fisher Seeds, kasabay nito ang patuloy na paghina ng Gaia System. Batid ni Kang Wo na hindi lang Korea ang kasama sa plano ng mga ito, na marahil pinakadahilan bakit nila mag-isang ipinadala si Nopchen sa Daegu para tumayong backup card. Utay-utay pang lumapit si Kang Wo sa Fisher habang naiisip na hindi maganda ang sitwasyon, ngunit dapat pa din siyang matuwa dahil posibleng ang planong ito ay pumapaikot lang sa mundo. Sa ganung kalagayan maaari siyang humingi ng tulong mula sa mga Guardians, at marami pang tao ang handang tumulong sa kanya. Habang masuring pinagmamasdan ng Fisher tanong ni Kang Wo sa lalaki, kung saan posibleng itinanim ng cult ang sinasabi nitong Fisher Seed. At kung sino ang nagtanim nito. Sagot naman ni Nopchen na pareho niyang hindi alam at hindi sigurado sa bagay na iyon. Napasinghap na lang si Kang Wo dahil halata naman sa itsura ni Nopchen na hindi nito malalaman ang ganoong mga impormasyon.
Dahil doon wala siyang ibang aasahan kundi mag-imbestiga mag-isa. Kasabay ng pagkapit ni Kang Wo sa Fisher agad niyang ginamit ang Authority of Insight upang mag-imbestiga. Ngunit imbes na mahanap lang ang pinanggalitan ng Fisher Seed ay nagawa niya itong i-handle. Habang nakapikit naiisip pa ni Kang Wo na bagaman kunting matagumpay ang ginawa niya hindi gaya sa Magic Circle, mukha naman itong walang kwenta para sa kanya dahil walang anumang maramdamang kakaiba. Ngunit bigla siyang napamulat nang mapagtantong may kakayahan ang Fisher Seed, na mas lalong mapahina ang Gaia System. Kaya't kasabay ng pag-iisip na gamitin ito sa kanyang katawan, sinimulang obserbahin ni Kang Wo ang enerhiya ng Fisher Seed. Binalot ng kuryente ang katawan ni Kang Wo indikasyon ng malakas na enerhiya ng kapangyarihan, at matapos ito sandali niyang pinagmasdan ang nagliliwanag na palad, dahil maging siya ay hindi makapaniwala sa kakaibang Senador Saiyan na nararamdaman. Sa nakaraan ay may naramdaman kakaibang pakiramdam si Kang Wo matapos niyang hawakan ang Fisher Seeds. Naramdaman niya na mas lumakas pa ang kanyang kapangyarihan. Marahil kaunti lang ang pagkatulad nito sa Reaper of Souls. Naramdaman niya na mas hamina ang 10,000 Demon Core Seal. Mas nabuksan pa ang gate ng kanyang kapangyarihan na hindi pa tuluyang bumabalik. Mangiyak-ngiyak sa tuwa si Kang Wo dahil naibibigay ng Demon Cult ang demonic energy na kailangan niya sa paglakas. Sa isip-isip ni Kang Wo na long live Demon Cult. Maya-maya ay naabala ang moment ni Kang Wo matapos magsalita ang lalaking Demon Cultist at tanong nito kay Kang Wo na kung palalayain na ba siya nito. Sumangayon naman si Kang Wo, dahil binigyan siya nito ng magandang impormasyon, kaya hahayaan niya itong makaalis. Dagdag ng swap ang na si Kang Wo na matapos ng lahat ay hindi pa rin siya nagpapasalamat. Tumawa ang Demon Cultist at magpapasalamat kay Kang Wo pero hindi niya alam na may inilagay si Kang Wo sa kanyang puso na kahit anong oras ay pwede siyang mamatay. Ang luko-lukong si Kang Wo ay wala talagang balak patakasan ang lalaki kaya sinugitan nito ang puso ng lalaki at tuluyang nagdugo ang kalooban nito. Sumigaw sa sakit ang lalaki matapos ng ginawa sa kanya ni Kang Wo na pagpapahirap. Sa gilid naman ay nakaposang lang si Kang Wo na parang walang naririnig. Namilipit sa sakit ang lalaki at tulo ang sipon at luha sa kanyang mukha dahil sa sakit ng naramdaman. Lumakad si Kang Wo at naglabas ng sibat mula sa kamay. Sinabi niya na sa tingin niya ay wala na siyang pagpipilian pa. Bigla niyang sinaksak sa tiyan ang lalaking Demon Cultist kaya napasukan na lang ito ng dugo. Salaysay ni Kang Wo na hindi niya kayang makita na nagdurusa ang nagbibigay sa kanya ng kanyang kailangan. Minura ng lalaki si Kang Wo habang lumuluha at napatanong na kung sa una pa lang ay wala nang balak si Kang Wo na palayain siya. Sinabi ng baliw na si Kang Wo sa lalaki na marahil nagagalit ito dahil namatay ito matapos gamitin ng Demon Cult. Lumuha pa ang baliw na si Kang Wo at sinabi na tatandaan niya ang lahat ng iyon at ipagheheganti niya ang lalaki mula sa mga Demon Cult. Matapos noon ay ipinalamon ni Kang Wo ang bangkay ng Demon Chrysalis sa kanyang gluttony. Ayon sa system na tumaas ang kanyang demonic energy ng 0.12, nagulat naman si Kang Wo at sinabi sa isip na hindi man lang tumaas sa full points, dahil ba ang Chrysalis ay hindi malakas. Sa isip-isip niya na mas mabuti na rin yun kaysa naman hindi tumaas ang kanyang demonic energy stats. Ang mga nangyari ngayon ay hindi naman madali ang tataas. Sinabi ni Kang Wo na may isang bagay siyang mas importanteng gawin ngayon kaysa ibang bagay. Inilabas niya ang Guardian Communication Device. Ayon dito ay maaari siyang makipag-usap kahit nasa loob siya ng gate o nasa kahit saang dako. Tumawag si Kang Wo sa headquarters ng mga Guardian at nagtanong na kung naririnig ba siya ng mga ito. Sumagot si Gaia sa linya at sinabi na naririnig niya. Nagtanong pa ito na kung kailangan ba ni Kang Wo ng tulong. Sagot ni Kang Wo na hindi niya kailangan ng tulong. Dahil nalutas na niya ang isyo sa Daegu. Pero may natanggap siyang mahalagang impormasyon. Nagtanong si Gaia kung ano ang importanteng impormasyon. Ini-report ni Kang Wo ang tungkol sa mga Fisher Seed kay Gaia. Tugon ni Gaia na nauunawaan niya. Dagdag pa natatawagan niya ang lahat ng Guardians at ang kanilang magiging prioridad ay ang pagwasak sa mga Fisher Seeds. Sinabi na Kang Wo na huwag nilang sirain ang mga Fisher Seeds. Mas mabuting ipunan nila iyon at aimbak sa isang lugar. Sa isip-isip ni Kang Wo na bakit naman nila sisirain ang isang napakahalagang bagay. Tugon ni Gaia na kapag inimbak lang ang mga Fisher Seeds ay mananatili lang ang mga ito. Sagot ni Kang Wo na huwag mag-alala si Gaia dahil ayon sa kanyang pananaliksik,
Kapag binunot ang mga Fisher Seeds ay mawawalan ito ng epekto. Tanong ni Gaia na kung may iba bang dahilan si Kang Wu kung bakit mas gusto nitong iimbak ang mga Fisher Seeds kaysa sirain ito. Dagdag pa na hindi ba mas mabuting sirain na lang ito. Sagot ni Kang Wu na pwede yun kung ang punto lang ay pigilan ang mga plano nito. Sagot ni Gaia na kung ganun ay bakit. Tugon muli ni Kang Wu na kailangan muna nilang pag-isipan ng mahabang panahon. Tanong ni Kang Wu kay Gaia na kung naisip na ba nitong alamin ang mga kaalaman ng Demon Cult. Sagot ni Gaia na naisip na nila iyon pero wala sa kanilang effort ang nagbunga. Sagot ni Kang Wu na kaya mas madaming material ay mas maganda. Sa isang banda ay ipunan na lang nila ang mga material sa isang lugar. Ngumiti si Gaia at sinabi na nauunawaan niya, dagdag pa na tinuruan siya ni Kang Wu ng isang aral. Sinabi pa ni Gaia na tulad ng sinabi ni Kang Wu na sasabihin niya sa lahat na ipunan ang makukuha ng mga Fisher Seeds at itatabi sa isang lugar. Nagpasalamat si Kang Wu kay Gaia at sinabi na ipunan din niya ang kanyang makukuha. Nagpasya na rin si Kang Wu na lumabas sa gate. Ayon kay Kang Wu na tungkol sa bagay na iyon ay ang mga Guardians na ang auction. Ayon kay Kang Wu na dahil nakalabas na siya sa gate ay ang dapat naman niyang gawin ay tawagan si Yanjo. Pagtingin ni Kang Wu sa kanyang cellphone ay nakita niya na tumatawag sa kanya si Yanjo. Sinagot ni Kang Wu ang tawag ay sinabi na tatawagan niya sana si Yanjo. Galit na sinabi ni Yanjo kay Kang Wu na bakit napakahirap nitong tawagan. Sinabi pa niya na may panganib. Nalaman niya na mayroon na namang Demon Cult ang namataan sa Korea. Ngumiti lang naman si Kang Wu at nagtanong na kung ang tinutukoy ba ni Yanjo ay ang tungkol sa Daegu. Dahil kung iyon ay naresolba na niya iyon. Gulat na gulat si Yanjo matapos iyong marinig at napasabi na lang siya na ganun kabilis na naresolba dahil bago pa lang niya iyon nalaman. Kumalma na si Yanjo at sinabi kay Kang Wu na kalimutan na nito ang kanyang sinabi. Pero nagtanong siya na bakit siya gustong tawagan ni Kang Wu at anong nangyari. Sagot ni Kang Wu na may gusto lamang itong sabihin kay Yanjo. Sumigaw si Yanjo at sinabi na tinatawagan lamang siya ni Kang Wu kapag may gusto itong sabihin sa kanya. Galit na tanong na ano iyon. Salaysay ni Kang Wu na bibigyan niya ito ng maraming detalye, pero kapag pumasok ito ng mga gates ay makakakita ito ng mga bagay na hugis cross. Sinabi pa ni Kang Wu na kung pwedeng kunin iyon ni Yanjo para sa kanya. Pati na rin kung pwede nitong sabihan ng War ang Squad at Thousand Sword Gate tungkol sa bagay na iyon ay ipaipon sa mga ito ang bagay na iyon. Sagot ni Yanjo na kung iyon lang ba. Pahabol pa ni Kang Wu na kontaken din ng Japan tungkol doon. Pero hindi na iyon pinakinggan ni Yanjo at sinabing tatapusin na niya ang call. Naisip ni Kang Wu na kailangan muna niyang tanungin si Yuri. Pero kinilabutan siya bigla at mula nang bigyan siya nito ng pusit ay nag-atubili na siyang tawagan ito. Pero tinangka pero niya itong tawagan dahil ang tulong nito ay mabuti rin sa mga ganitong pagkakataon. Kakapindot pa lang ni Kang Wu ng call ay agad sumagot sa call si Kurosaki Yuki at binati si Kang Wu. Dahil sa nangyari ay namuti ang mata ni Kang Wu at naisip na paano sumagot ng ganoon kabila si Yuri. Ni hindi nga man lang nag-dial ang cellphone nito. Binati ni Kang Wu si Yuri at sinabi na iyon ang unang bisis na tumawag ito dito. Nanghingi din siya ng sorry sa hindi pagpapasalamat sa regalo nito. Sagot ni Yuri na ayos lang dahil alam naman niya na may dahilan ito. Paliwanag ni Kang Wu na tumawag siya rito dahil gusto niyang sabihin kay Yuri na kuliktahin nito ang mga Fisher Seeds na itinatanim ng Demon Cult sa loob ng mga gates. Sagot ni Yuri na hindi niya naisip ang bagay na iyon, kaya ganun din ang gusto niyang sabihin kay Kang Wu. Tanong ni Yuri na kung ang Demon Cult ba na binabanggit ni Kang Wu ay sumasamba sa demon. Sinusubukan niyang mag-imbestiga pero bigo siyang matukoy. Naisip ni Kang Wu na mas mabuti nang malaman ng ibang tao ang tungkol kay Satan. Para hindi siya pagsuspetsahan ng mga tao. Kumpiyansang sinabi ni Kang Wu na nagsisilbi ang mga Demon Cult sa demon na si Satan. Ngumiti lang si Yuri at sumangayon sa ninabi ni Kang Wu na Satan. Dagdag pa na nauunawaan niya at dahil sinabi ni Kang Wu na kuliktahin ang mga Fisher Seeds ay ganun nga ang gagawin niya. Nagpasalamat si Kang Wu kay Yuri at sinabing iiwanan na dito ang bagay na iyon. Pahabol ni Yuri na may isang bagay siyang gustong sabihin kay Kang Wu at kung ayos lang dito. Sagot ni Kang Wu na ayos lang naman. Ayon kay Yuri nakaugnay iyon ng mga pangyayari ngayon. Tanong pa nito na kung marahil interesado ba si Kang Wu sa Thalhu Mythos. Sa anino ni Yuri ay may mga galame ng pusit ang ulo nito.
Ang Yuri para ay hindi na ang totoong Yuri kundi si Lilith na ito ang asawa ni Kang Wu sa kaharian niya sa Hell. Sagot ni Kang Wu na narinig na niya ang tungkol sa Thalhu Mythos, pero bakit? Sagot ni Yuri na dahil ang kanyang abilidad, nag-iimbestiga siya sa iba't ibang mytholohiya. At may nahanap siyang isa na nakakahumaling. At gusto niyang hingin ang opinyon ni Kang Wu. Biglang naging galame ng pugita ang buhok ni Lilith na nagpapanggap na Yuri. Mungkahi ni Lilith na mag-usap sila ulit sa susunod. Sa palagay niya ay magandang pag-usapan ang tungkol Thalhu Mythos. Hindi naman mahitsurahan si Kang Wu habang naiisip na hindi niya gustong makita ang isang Diyos na natatakluban ng mga tentacles sa mukha. Pero dahil alam niya na Diyos sa iba't ibang mytholohiya ay totoo, kaya sa palagay niya ay kailangan din niyang alamin ang tungkol sa mga bagay na iyon. Pahabol ni Yuri na tatawagan niya ang ating bida sa isang araw. Matapos marinig ni Kang Wu ay hindi na naman siya mahitsurahan dahil nag-aalangan siyang makausap ito. Naisip pa ni Kang Wu na niregaluhan siya nito ng mga tentacles at may hindi nakatutuwang pagtawa, kaya hindi niya maunawaan ang babaeng iyon. Sa isip ni Kang Wu na sa isang banda ay kailangan pa niyang mas palawakin ang kanyang lambat. Lahat ng natitira ay pakikinabangan. 10 araw ang makalipas sa Hall of Protection ng mga Guardians ay may mangyayaring meeting na si Kang Wu na lang ang iniintay. Paglingon ni Gaia at Sehon ay dumating si Kang Wu kaya binati siya ng mga ito. Tanong ni Kang Wu kay Gaia na ano na ang sitwasyon. Paliwanag ni Gaia na tulad ng nakikita ni Kang Wu na mas hamina na ang barrier kumpara noong hindi pa naitatanim ang mga fissure seeds. Kapag hinayaan nila na magpatuloy iyon ay mauuwi ang lahat sa masama. Tanong ni Kang Wu na kung patuloy pa itong humihina. Tugon ng babae na hindi naman at salamat dahil ang system damage ay napigilan 3 araw ang nakalipas. Ayon kay Kang Wu na mabuti kung ganon. Mungkahi ni Gaia na hindi dapat sila mag-relax pero salamat kay Kang Wu na pababaw ang damage ng Gaia system. Nakangiting sabi ni Kang Wu na walang problema, sabay tanong na kung nasaan ang mga nakolektang fissure seeds at kung binabantayan ba ito. Sa isip-isip ni Kang Wu na yun lang ang dahilan niya kung bakit siya bumisita. Sumangayon ay Gaia at tinawag si Grace. Lumapit si Grace at kinalong ang babae. Utos ni Gaia na sumunod sa kanila si Kang Wu at Sehon. Paliwanag pa na bago sila umalis ay kailangan muna niyang maipaliwanag sa mga ito ng tungkol sa Hall of Protection. Na maaari silang pumunta kahit saan ang mga ito gusto basta kaugnay ng Guardians na nasa lugar nila. Ipinaliwanag sa kanila ang isang pintuan kung saan sila pumapasok at lumalabas. Dinala rin sila sa training rooms ng mga Guardians at mga silid kung saan ang mga Guardians gustong puntahan para doon magpalakas. Meron din silang mga gates na patungo sa bansa na mayroong malaking forces ng anti-demonic monster na nakastation gaya ng sa Japan, US, China at iba pa. Mayroon din silang gates na pwedeng dalahin ang mga ito kung saan mang dako ng mundo gustuhing pumunta. Pahabol pa ni Gaia na pupunta naman sila sa gate na kung saan inilalagay ang mga fissure seeds. Pagpasok nila sa gate ay nasilaw si Kang Wu sa sobrang liwanag. Tumawa si Gaia at sinabi na isa lang iyong sunrise. Pinagpawisan naman si Kang Wu ng husto at sinabi na dapat ay sinabi na nito ang tungkol doon bago sila pumasok. Paliwanag ni Gaia na ang lugar na kanilang pinuntahan ay ang lugar kung saan ang Guardian Secret Vault. Ang Grand Canyon. Bumungad sa kanilang harapan ang isang napakalawak na lugar ay may mataas na batuhan at sa ibaba nito ay may isang ilog. Parehong napanganga si Kang Wu at si Hon sa nakamamanghang ganda ng nasa harapan nila. Naitanong pa ni Kang Wu na hindi ba isang kilalang lugar ang Grand Canyon upang pagtagwan ng sekretong vault. Sagot naman ni Gaia na tanging ang maliit na bahagi lamang nito ang nakikita ng mga turista, at hindi kailanman magagawang makapasok ng sino man doon. Malawak ang ngiting tanong pa ni Gaia kung maaari na ba silang pumunta sa Secret Vault. Nag-umpisang maglakad si Grace habang buhat si Gia at nakasunod naman si Sihon na panay ang lingalinga. Samantalang si Kang Wu ay seryoso lang na naglalakad habang nasa bulsa ang mga kamay. Matapos ang ilang minutong paglalakad tumigil si Grace sa harap ng isang malaking bato, at sinabing naroon na sila sa kanilang destinasyon na ipinagtaka naman ni Sihon. Inikot pa ni Sihon ang mata sa buong paligid upang makasigurado, saka sinabing wala siyang ibang nakikita kundi malaking permasyon ng mga bato. Mahinang napatawa naman si Gaia nang marinig ito at malakas na tinawag ang pangalang Guardian Zugzuan, saka nagpakilalang siya si Gia.
Matapos iyon agad na nagbago ang kanina lang na batong pader at naging malaking tarangkahan, kasabay ang boses ng lalaking nagsalita ng pagbati kay Gaia. Sinabi ni Gaia na ang nakikita nila kanina ay ang illusion technique ni Zhuge Xuan, at walang sinuman sa kanila ang may ganoong kakayahan. Patuloy pa din sa pagkamangha si Sihon habang bumubukas ang lumitaw na tarangkahan, kasunod nito ang labas ng isang di pamilyar na taong naglakad papalapit sa kanila. Bumungad sa kanila ang isang lalaki at agad na binati ang bagong miyembro ng Guardians na sina Sihon at Kang Wu. Ipinagdate pa nito ang dalawang kamay bilang pagbibigay galang, saka sinabing natutuwa siyang makilala ang dalawa. Malawak pa siyang ngumiti at nagpakilala bilang si Zhuge Xuan. Agad silang naglakad papasok sa gabay ni Zhuge Xuan habang sinasabi na ang secret vault ay pinuprotektahan ng kanyang magic. Sinabi pa nito na delikado ang magpagala-gala sa lugar dahil posibleng atakihin sila ng mga nakatagong depensa. Nakangiting nilingon pa ni Grace si Sihon at ang ating bida, saka sinabing susuriin na ni Zhuge Xuan ang idinalang Fisher Seed gaya ng mga sinusuri nito doon. Tumatawang saad naman ni Xuan na wala pa naman siyang napapatunayan at progreso, na animoy pinagmamalaki ang kanyang kakayahan at nagawa. Sumakay sila sa elevator at lumapag sa ika-4 na palapag ng lugar, na ayon kay Xuan ay ang eksaktong lugar na pinaglalagyan nila ng mga Fisher Seeds. Habang nasa labas ng pintuan tanong ni Kang Wu kung may ilang Fisher Seeds na ang naruroon. Sagot naman ni Xuan na hindi niya pa ito personal na nabibilang, kaya't hindi rin siya sigurado kung ilan ito. Animoy nangintab naman at nagpuso-puso ang mata ng ating bida, nang marinig na sa palagay ni Xuan ay nasa 100 Fisher Seeds ang nakatago doon. Agad din naman niyang sinaway ni Kang Wu ang sarili at tinakpan ang bibig, upang maitago ang pananabik dahil ani ay hindi ito ang tamang oras para sa bagay na iyon. Mula sa gilid na itanong naman ni Sihon kung may posibilidad ba na umatake doon ang mga demon cult. Nakangiti at walang pag-aalalang sagot ni Xuan na sapat na ang Fisher Seeds, upang malaman ng mga ito ang kanilang kinaroroonan. Kaya't napangang si Sihon ng mapagtanto na ganoon na lamang ito kadelikado. Puno ng kumpiyansang saad naman ni Xuan na ayos lang ang lahat, dahil hindi ganoon kadaling mabali ang kanyang magic. Pagyayabang pa nitong saad na kahit pa ang sumubok na pumasok dito ay ang Demon of Prophecy, hindi ito magiging madali para dito. Malaki din naman ang tiwala ni Grace sa kahambugan ng lalaki. Sinabi pa niya na maaaring magmukha siyang arrogant pero naniniwala siya sa lahat ng sinabi ni Xuan. Paliwanag pa ni Grace na kahit hindi ganoon kagaling si Xuan pagdating sa pakikipaglaban, hindi naman matatawaran ang husay nito sa mahika. Tumatawa namang saad ni Xuan na pananaw lamang ito ni Grace dahil ani ay hindi naman ganoon kasama nagkanyang kakayahan sa pakikipaglaban. Sinabi pa ni Xuan na mas gusto niyang ang Demon of Prophecy ang umatake, nang sa ganun mapatunayan niyang hindi siya ganun kaina sa pakikipaglaban. Napangisi naman si Kang Wu sa isang tabi ng marinig iyon, na animoy agad na nakabuo ng kakatwang plano sa isip. Masayang sinabi ni Sihon na nakahinga na siya ng maluwag nang makita kung gaano kakumpiyansa si Xuan, nakangiting pag-aya naman ni Gaia na oras na upang bumalik. Mula sa mataas na tuktok ng malaking bato na pinasukan nila, ay doon din sila muling papasok sa isang portal upang makabalik. Ngunit bago pa tuluyang maglakad papasok sa portal, itinaas ni Kang Wu ang kanyang kamay bilang pahiwatig na may nais siyang sabihin. Sinabi ni Kang Wu na maaaring sa oras na makabalik sila ay oras na din ng pananghalian, kaya't mungkahi na dumaan muna sila sa lugar ni Kang Wu upang doon kumain. Gulat na tanong naman ni Sehun kung sa bahay ba nito ang tinutukoy na lugar ng kanyang brother Kang Wu. Akmang tatanggi na si Gaia nang sabihin ni Kang Wu na naiintindihan niya ang kalagayan nito, ngunit walang masama kung sasama ito sandali sa kanila dahil kakain lang naman sila doon. Agad namang hiningi ni Gaia ang opinyon ni Grace sa bagay na iyon, sagot naman ng babae na hindi naman masama ang mungkahing it dahil minsan lang naman. Paliwanag pa ni Grace na hindi naman ibang tao ang pupuntahan nila kundi kapwa nila Guardian, kaya't wala siyang nakikitang masama dito. Saad pa ni Grace na importante din bilang leader na malaman ni Gia ang mga bagay na nakapaligid sa kanyang mga kasamahan. Napaiwas na lang ng tingin si Gaia at sinabing gamit na ang taktikang iyon. Dinate pa ni Grace ang kanyang mukha kay Gaia na animoy naglalambing sa isang bata, habang si Seo naman ay hindi mapigil ang mamula ang pisngi dahil makakasama na niya ang kanyang minamahal sa pagkain.
Matapos mapapayag si Gia, tanong ni Kang Wo kung hindi ba nangangalay si Grace gayong buong araw niyang buhat ay gaya. Sagot naman ni Grace na ayos lang siya, ngunit mapilit si Kang Wo at sinabing hindi nila alam ang posibleng mangyari kaya't dapat na panatilihin ni Grace ang kanyang lakas. Kaya't bago bitiwan ni Kang Wo ang mungkahi na si Sihon na ang magbuhat kay Gaya, agad itong inilipat ni Grace na nagpaliwanag naman ang buong paligid ni Sihon at hindi nagawang makagalaw agad. Napasigaw sa gulat ang si Gaya maging si Sihon dahil sa napakabilis ng pangyayari na hindi nila namalayan, pareho pang namula ang kanilang pisngi dahil sa hiya sa isa't isa. Hindi malaman ng dalawa kung paano magre-react dahil sa hiya habang si Grace naman ay tumatawang may halong pang-asar, at maging si Kang Wo ay napapatawa din ngunit isinasagawa ang plano habang ipinapalabas sa kamay ang kakaibang likido pababa sa lupa. Matapos na mailaglag ang piraso ng kanyang kapangyarihan, agad na inaya ni Kang Wo ang kanyang mga kasamahan na umalis. Itinulak pa niya papasok ng portal si Sihon habang buhat nito si Gaya, dahil ani ay nais ni Sola na ipatikim kay Sihon ang luto nitong kimchi stew. Inililibang pa ni Kang Wo ang mga kasamahan at sinabing talagang napakasarap magluto ni Sola, habang ang naiwan niyang kapangyarihan ay utay-utay na gumagapang pabalik sa secret vault. Sa kabilang banda masuring pinagmamasdan ni Zuan ang Fisher Seed, ngunit wala siyang makuhang anumang impormasyon dito. Napakapit pa siya sa ulo na animoy masakit na dahil sa pag-iisip kung paano nakakagawa ng ganoon kapulidong bagay ang mga demon cult. Gayunpaman itinuturing niyang swerte ang bilang ng kanyang mga specimen na nasa loob, at sa dami nito ay halos nakapaligid na sa kanya. Sandali pa niyang naisip si Kang Wo at nasabing ito ang nagsabi na ipunan ang lahat ng Fisher Seeds. Ngunit napapaisip siya kung bakit hinayaan ni Lady Gaya na maging guardian ng isang lalaki na ayon sa kanya ay mukha namang tanga. Habang pinagmamasdan ni Zuan ang Fisher Seeds ay wala pa rin siyang matukoy na sagot. Maya-maya ay may naramdaman siyang kakaiba sa labas ng vault, kaya nagpasya siyang tingnan iyon gamit ang kanyang magic na itinuon niya sa kanyang noo. Nagkaroon ng asul na hugis tao sa labas na tanda ng kanyang kapangyarihan at susubukan niyang risalbahin ang sitwasyon gamit ang kapangyarihan niya. Sa labas ay may makapal na usok at pagtingin niya sa harapan ay laking gulat niya matapos niyang makita ang isang nilalang na naglalabas ng napakalakas na enerhiya. Isang tao na nakasuot ng kapal ng demon cult at nakamaskara gaya ng kay Satan. Nagpanggap na naman ang ating bida bilang Satan at nagpakitang gilas sa harap ni Zuan. Sa isip ni Zuan na ito si Satan at paano ito nakarating sa lugar na iyon. Tumitig ng nanlilisik ang ating bida kay Zuan kaya kinabahan ito dahil nagtagpo kanilang mga mata. Matapos noon ay tumilapon palayo ang katawan ni Zuan sa loob ng pasilidad at tumamal ng malakas sa pader. Natulala si Zuan dahil hindi lang nalaman ni Satan ang kanyang magic bagkus na wasak pa nito sa pamamagitan lamang ng pagtitig nito sa kanya. Napapatanong na lang siya sa kanyang isipan kung paano yun nangyari. Nagngit-ngit si Zuan sa galit at sinabi na hindi dapat siya maupo lang dun at mawalan ng pag-asa. Nabulabog siya ni Satan sa kanyang ginagawa. Tumakbo si Zuan sa isang silid habang naiisip na wala siyang nakitang ibang tao sa labas noong ginamit niya ang kanyang magic. Ibig sabihin lang nun ay si Satan lang mag-isa ang umatake sa vault. Kapag nil-arrow niya ang kanyang baraha ay maaari niyang pabagsakin ang Demon of Prophecy sa lugar na iyon. Binuksan na ang silid at sinabi na maaari niyang kontrolin ang 12 ng magic spells na naka-installed sa vault. Ang silid na pinasukan ni Zuan ay ang control room ng vault. Mayroon itong advanced headgear at magic. Ang paris na iyon ay maaaring hindi magka-match pero nagkakaisa sa paggamit ng magic. Bumalik sa kanyang mga alaala ang mga makalumang matatanda na nagpal-ayos sa kanya sa kanilang pamilya nang hindi niya alam ang dahilan. Sinuot na ni Zuan ang advanced headgear at sinimulan ang pag-activate sa defense system level 2. Nasabi niya sa system na hindi pa rin iyon sapat, itinaas pa ng system ang defense nito sa level 4. Tanong ni Zuan sa system na nasaan si Satan. Inalisan ng system ang buong vault at natukoy nila na kasalukuyang nasa entrance na si Satan na lumalakad papasok ng panatag lang at napakakalmado. Nakangiti lang ito na nagre-relax sa sandaling iyon. Ngumiti si Zuan at sinabi na tingnan na lang nila kung gaano katagal itong mapapanatili ang kilos nitong ganon. Marahil tinatawag kang Demon of Prophecy o isang halimaw. Inactivate na ni Zuan ang defense system.
Nagkaroon ng mga magic circle na may simbolo ng yin-yang sa gitna nito. Ayon sa system na nagsimula na ang pag-eliminate sa nanghimasok. Nakatayo lang na hinarap ni Kang Wu ang mga magic circle sa kanyang harapan at wala man lang takot sa maaaring gawin nito sa kanya. Sa nakaraan ay pumasok si Kang Wu sa isang headquarters at nagpanggap bilang Satan. Sa kanyang harapan ay may mga magic circles na pinakamalakas na depensa ng lugar. Nakatayo lamang siya na walang takot sa maaaring mangyari. Maya-maya ay lumikha ng apoy ang mga magic circles at umatake kay Kang Wu. Nakatayo lamang siya at naglabas ng demonic energy para sanggahin ang apoy. Umangat ang demonic energy at sinalo ang mga apoy na tatama sa ating bida. Walang kahirap-hirap niya itong nasangga. Pero sa kanyang likuran ay may mga magic circles na naglabas ng matatalim na ice crystals para atakihin siya mula sa likuran. Matapos noon ay tuluyan ng umatake sa kanya nang magkasuod ang dalawang elemento at sa lugar ay nabalot ng malalakas na atake. Nang matapos ng mga pag-ataking iyon ay lumabas ang demonic energy ni Kang Wu na nagsilbing pananggalang niya. Bumungad sa harapan si Kang Wu na wala man lang naging pinsala mula sa mga pag-ataking iyon. Nagulat si Kang Wu nang biglang may lumabas na malaking magic circle sa paahan ng ating bida. Maya-maya ay naglabas ito ng bato pataas kaya nadala si Kang Wu pa ibabaw. Ngumiti lang si Kang Wu at naghanda ng isang pagpadyak sa bato. Dahil sa lakas ng padyak ni Kang Wu ay nawasak kaagad ang mataas na bato. Mula sa loob ng control room ay nagulat si Zuan dahil madali lamang na winuwasak ni Kang Wu ang mga pag-atake na kanyang ginagawa. Natulala na lang siya dahil hindi makapaniwala na ang kanyang mga spell ay walang kahirap-hirap na nawawalan ng kalaban. Napapatanong na lang siya sa kanyang isip na kung iyon ba talaga ang demon prophecy na si Satan. Dahil sa mga nangyayari ay inutos ni Zuan sa system na i-adjust ang defense level sa level 5. Mabilis niyang isinagawa ang level 5 spell sa lugar. Sa paligid ni Kang Wu ay naglabas ng malalaking magic circles mula sa sahig. Mula sa magic circles ay may mga lumabas na malalaking robots. At tuluyan na ang ating bida na napalibutan ng mga ito. Napakaliit niya kumpara sa mga robots. Nagdadyugo na ang ilong ni Zuan dahil sa mga nangyayari at paulit-ulit na paggamit ng spell. Naiisip niya na ginagamit niya ang kanyang spell nang walang tigil pero kapag hindi niya itinulak ang sarili para gawin yun ay hindi niya mahuhuli ang bastardong Satan na iyon. Nagsimula sa pag-atake ang robot sa likod ni Kang Wu pero nakatayo lamang siya at nakangiti sinyalas na baliwala lamang iyon sa kanya. Bahagyang inangat ni Kang Wu ang kanyang mga kamay sabay naglabas ng malakas na demonic energy na nagpatusok sa mga higanting robots na nasa paligid niya. Hindi makapaniwala si Zuan na ganun lang kadaling masisira ni Kang Wu ang defense level 5, kaya nagpas siya na siyang i-adjust sa level 6 ang defense ng lugar. Sa isip ni Zuan na dahil gumamit si Satan ng major skill para ipawalang bisa ang mga higanting robots, ay sa palagay niya ay hindi nito magagawang sanggahin ang susunod niyang pag-atake. Naglabas ng malakas na atake ang level 6 magic circle patungo kay Kang Wu. Nakangiti lang si Kang Wu na inaante ang malakas na atake. Winahi lamang niya ang atakeng iyon kaya nahati-hati ito at lumiwas patungo sa iba't ibang direksyon. Dahil sa lakas ng atakeng iyon ay nagkaroon ng malakas na pagsabog sa paligid. Napahawak si Zuan sa kanyang dibdib dahil sa hirap na dinaranas sa sunod-sunod na paggamit ng spell. Naiisip niya na nakakabaliw iyon, dagdag pa na kung isang pagkakamali ang paglaban sa Demon of Prophecy na si Satan. Pero hindi pa rin siya susuko. Bakas sa mukha ang paghihirap na may kasamang pagtulo ng dugo sa ilong at bibig. Kung gusto niyang kilalanin siya ng mga matatandang iyon na nagpal-ayos sa kanya ay kailangan niyang gawin ang bagay na iyon. Sinimulan niyang i-activate ang defense level 7 ng control room. Kahit pa ang bagay na gagawin niya ay pagbabayad kay gaya sa pagpapatuloy sa kanya ay hindi siya susuko. At kung hindi pa iyon sapat ay iaalay niya ang kanyang buhay. Sumigaw si Zuan sa galit at inutos sa system na i-activate ang Guardian Sword. Maya-maya ay may nagsalita sa paligid ng control room at sinabi na sa tingin niya ay tama na ang paglalaro. Natigilan naman si Zuan dahil sa kanyang narinig. Natanong na lang niya kung saan nanggaling ang boses na iyon. May lumabas na demonic energy sa screen ng control room at maya-maya ay naglabas itong ng malakas na liwanag na sumulo kay Zuan at maya-maya ay nawasak ito. Mula sa harapan ay may lumabas na isang kamay at sinakal ng malakas si Zuan.
Ang dumating pala ay si Kang Wu na tulugyang pinigilan si Zuan sa balak nitong gawin. Ngimiti ng pademonyo si Kang Wu at nagtanong kay Zuan na kung sa palagay ba nito ay mapipigilan siya ng mga laruan nito. Nang inig sa takot si Zuan habang sikal ni Kang Wu, mungkahi ng ating bida na siya ang kamatayan, siya din ang wakas. Siya ang magulang ng may mga galit, at siya mismo ang kumakatawan sa galit mismo. Hindi na mahitsurahan si Zuan sa lakas ng pagsikal ni Kang Wu. Tumawa ng pademonyo si Kang Wu at sinabi kay Zuan na tandaan nito ang kanyang sasabihin, siya si Satan. Lumipas ang gabi sa Grand Canyon, nagulat sila sa kanilang nakita, dahil wasak ang kanilang imbakan ng gamit. Sa isang banda kunyaring nagulat ang pusit na si Kang Wu sa kanyang ginawa. Sinabi nila na nahuli na sila ng dating. Tanong ni Gaia kay Grace na kung ano ang nangyari sa lugar na iyon. Sa kanilang harapan lumabas si Zuan na madungis at puro bangas sabay humingi ng tawad kay Gaia, dahil hindi niya nagawang pigilan ang demon prophecy na si Satan. Tumingin siya ng seryoso at sinabi na may isang bagay lang na gusto siyang itanong. Yun ay saan nanggaling sina Kang Wu at Sehon. Tugon ni Grace na nauunawaan niya ang suspetsa nito sa dalawa, pero sina Kang Wu at Sehon ay kasama niya sa mga oras na iyon. Sinang-ayunan naman iyon si Gaia. Sa isang banda nakangiti lang na natutuwa si Kang Wu dahil nagiging maayos ang lahat. Noong mga oras na paalis na sila ay gumawa siya ng clone sabay tumalon siya sa banginsuit ang Satan outfit para di mapansin ng mga kasama. Ang kanyang clone ay sumama kina Grace sa labas. Pero ang kanyang clone ay ang kaya lang gawin ay mga simpleng bagay gaya ng pagkain o pagsisalita. Kapag gusto niyang gumamit ng iba pang abilidad ay kailangang lumayo ng kanyang totoong katawan, kailangan niyang gumalaw ng palihim, at tama sa timing. Nagsigaw siya ng pagkilos noong si Sehon ang pinagkalong niya kay Gaia. Humingi ng tawad si Zuan kay Kang Wu at Sehon sa pagdududa niya sa mga ito. Ngumiti lang si Kang Wu at sinabi na lubos niya iyong nauunawaan. Sa kanyang pag-iisip na ang kanyang alibay ay perpektong naisagawa. Sinabi ni Kang Wu na sa ganung paraan ay hindi siya paghihinalaan na siya si Satan. Biglang nagsalita si Sehon at nagtanong kay Zuan na ano ang nangyari sa mga Fisher Seed na kanilang binabantayan. Tumungo lang si Zuan at humingi ng tawad dahil hindi man lang niya magawang protektahan kahit isang Fisher Seeds man lang. Nagulat sila sa narinig maliban kay Kang Wu na nakangiti ng pademonyo sa likuran. Naglalaway si Kang Wu at takam na takam dahil ang mga Fisher Seeds na iyon ay napakasarap. Tanong nila na napakabilis ba nitong kumilos? At kung hindi mag-isa ba ito o may kasama? At paano ni Satan nagawang makuha ang higit sa 100 na Fisher Seeds? Noong nakonsume ni Kang Wu ang mga Fisher Seeds ay nakakuha siya ng madaming demonic energy at ang selyo ng 10,000 demon core ay nagising na rin. Nadagdagan na rin ng 3 puntos ang kanyang demonic energy stats. Humingi pa ng tawad si Zuan dahil sa kanyang kakulangan ay naaga ang mga Fisher Seeds na naipon nila. Nalungkot si Gaia at sinabi na dahil ibinaba nila ang kanilang depensa ay, naaga sa kanila ang mga Fisher Seeds na pinaghirapan nilang ipunan. Nagsalita ang pusit nating bida at sinabi sa lahat na hindi iyon kasalanan ni Gaia, kundi pagkakamali iyon ng lahat. Dagdag pa na kung hindi ba nila naisip ang aral sa kanilang pagkakamali. Lumakad pa si Kang Wu paabanti habang sinasabi na kahit na si Satan ay hamina matapos nitong dumaan sa dimension, ay malakas pa rin ito. Napakalupit din ito dahil ginamit nitong kalamangan ang trauma ni Alex para patayin ito. Hindi lang iyon, nag-iintay lang ang Satan na iyon na ibaba ang kanilang mga depensa saka ito aatake. Kaya kailangan nilang mas lumakas pa, para masigurado nila na hindi na muling maulit ang kanilang pagkakamali. Mungkahi pa ng ating bida na kailangan nilang mas lumakas pa para harapin ang demon prophecy na si Satan. Itinaas ni Kang Wu ang kanyang kamay sabay ikinumkam ang kanyang kamao, at sinabi na protektahan nila ang mundo ng sama-sama. Sa nakaraang pamumuhay ni Balzac ay pinipigilan siya ng Hero Party at ninanais tugisin ang Demon King Balzac. Si Balzac ang nag-iisa at tumatayo bilang ang Peak Lich sa kalupaan ng mga patay. Ang naghasak ng lagim sa kontinente na pinamumunuan ng napakaraming undead. Siya ang simbolo ng takot sa kaharian ng Ernor. At siya rin ang nagpahirap sa Hero Party ng bansang iyon ng mag-isa. Pero ang lahat ng iyon ay nauwi lamang sa isang pangyayari.
Ang kinatatakutang Demon King sa kanilang mundo ay nagtitiklop lamang ng mga damit at nakasut pa ng nakakatawang apron habang may hawak na medyas. Sa isip-isip ni Balzac na hanggang kailan niya titiisin ang ganong kahihiyan. Nagkinang ang kanyang mga mata at nagpas siya sa isang bagay. Hinamkam niya ang kanyang kamay habang hawak ang medyas at iniisip na hindi na niya muling uulitin ang kanyang pagkakamali. Maya-maya ay pumunta si Balzac sa pintuan ng kanyang master at nagsisigawan ito. Binuksan ng malakas ni Balzac ang pinto habang sinisigawan si Kang Wu at sinabi na matagal na niya iyong kinikimkim, pero sa pagkakataong iyon ay hindi na siya basta nananahimik lang. Sa araw na ito ay sasabihin na niya. Nagliyab ang mga mata ni Balzac habang hawak ang medyas. Sinabi nito sa kanyang master na si Kang Wu na ilang beses pa na niyang sasabihin dito na huwag nitong ilagay sa washing machine ang medyas nito na nakabaliktad. Hindi nito nauunawaan ang kahalagahan ng pagkatupi ng damit matapos maglaba. Napahawak na lang sa ulo si Kang Wu at humingi ng tawad kay Balzac. Tumalikod na si Balzac at umalis habang sinasabi sa ating bida na sa susunod ay dapat mag-ingat na ito sa paglalagay ng medyas nito. Tumawa pa si Balzac dahil sa ngaon ay magiging madali na ang kanyang paglalaba. Takang-taka naman si Kang Wu at napapaisip kung ano ang nangyari. Dahil sa mga nakita at narinig ni Yanjo ay tumawa ito ng tumawa habang sinasabi na sobrang nakakatawa na ang isang undead summon ay nakasot ng apron. At pinagsasabihan pa ang sariling master na ayusin ang paglalagay ng medyas sa washing machine. Nagpahid ng luha si Yanjo dahil sa kakatawa habang sinasabi ni Kang Wu na balik na sila sa kanilang pinag-uusapan. Paliwanag ni Yanjo na sinusubukan niyang mag-imbestiga tungkol sa Demon Cult pero wala na ang mga iyon at lumipat na kung saan. Pero patuloy pa rin siyang nag-iimbestiga. Tanong ni Kang Wu na kung wala ba ang mga ito na ginawang pagkilos. Napagtanto ni Kang Wu na marahil ang mga pinsala ay nabawasan, pero isa pa rin ang katotohanan na hamina ang Gaia system. Kung ang hangarin ng mga iyon ay pahinain ng system, malamang gagawa ang mga ito ng pagkilos. Mungkahi ni Yanjo na kung bigbang sabihin ni Kang Wu na ang demon prophecy na si Satan ay nagkatawang tao. Sabay tanong na kung may mga palatandaan si Kang Wu sa hitsura nito. Dagdag pa ni Yanjo na dahil ang demon cult ay nanahimik, ay mag-iimbestiga siya kung ano ang hitsura ni Satan. Dahil sa narinig ay nagulat ang ating bida. Mungkahi naman ng ating bida na hindi na mahalaga na alamin ang hitsura ni Satan. Matapos noon ay Satan ay nagtatago pa rin sa demon cult. Walang ding dahilan na si Satan ay nagtatago dito sa Korea. Bumaba si Yanjo at sinabi na totoo iyon. Iyon din ang gusto niyang alamin, kaya aalis na siya. Pahabol ng ating bida na ipagpatuloy ni Yanjo ang pag-imbestiga sa demon cult. Kapag nahanap ni Yanjo ang mga iyon ay magiging madali lang dito na makita si Satan. Sumangayon naman si Yanjo pero bigla itong huminto at sinabi kay Kang Wu na sa totoo lang, ang bilis ng pag-inlad ni Kang Wu ay abnormal. At kahina-hinala iyon, ni wala man lang nakaalam sa ginawa nito sa loob ng 5 taon o higit pa. Tumingin si Yanjo ng seryoso kay Kang Wu at sinabi na siguro ito ang Demon of Prophecy. Nang marinig iyon ni Kang Wu ay bigla siyang natulala at pinagpawisan ng husto. Bago pa kabahan ng husto si Kang Wu ay biglang tumawa si Yanjo dahil napaka-seryoso no Kang Wu ay nagbibiro lamang naman siya. Nagpasalamat pa ay Yanjo sa ating bida dahil lubos siya nitong napatawa. Sabay alis at taklab ng pinto dahil magtatrabaho na siya. Sa isip-isip ni Kang Wu na sobra siyang natakot. Dahil hindi niya inaasahan iyon, nabigo pati siyang makontrol ang kanyang ekspresyon. Nang mga oras ding iyon ay may lumitaw na communication device na nagmula sa Guardian. Kinuha iyon ni Kang Wu at nagtanong kung ano ang nangyari. Medyo nagulat naman si Kang Wu sa mga nalaman tungkol sa sinabi ng nasa kabilang linya. Salaysay ng nasa kabila na may kakaibang phenomenon ang nas-agap ng Gaia system. Ang lokasyon noon ay nasa Suwon, na S-rank gate. Maya-maya ay pumasok si Kang Wu sa lagusan at nagtungo sa Suwon S-rank gate. Sa kanyang harapan ay nauna na ang tatlo kaya nagtanong si Kang Wu sa mga iyon na nasaan ang kakaibang phenomenon. Nagulat si Kang Wu matapos makilala ang bitek dahil nakita na niya ang bagay na iyon. Dahil ang bitek na iyon ay ang lagusan kung saan lumabas ang dragon na si Echidna noong tinangka niya itong i-summon. Unti-unting naglaki ang butas ng bitek na halatang may lalabas sa lagusang iyon.
Nang mapansin iyon ng tatlo ay naghanda agad ng sandata ang dalawa para protektahan si Gaia. Maya-maya ay may lumabas sa lagusan. Ang lumabas pala mula sa bitek ay ang hero na si Reynold. Ang isa sa binubugbog noon ni Kang Wu at muntik na niyang mapatay noong nagkaharap sila. Nang makita ni Reynold ang mga tao sa kanyang harapan ay nagsalita ito. Pero hindi naman iyon naintindihan nila Sehun kaya nagtanong si Sehun kung ano ang wikang iyon. Naunawaan ni Reynold na hindi siya nauunawaan ng mga tao sa kanyang harapan kaya gumamit siya ng magic para maunawaan siya ng mga ito. Nagpakilala ito sa lahat na siya si Reynold, ang ikatlong prinsipe ng Arnan Empire. Nagtaka naman si Gaia kung ano ang Arnan Empire at kung nasaan iyon. Sa isang banda nakatayo lang si Kang Wu habang naalala ang bastardong iyon. Dahil iyon ang hero na lumabas din sa bitek noong isinama niya si Echidna. Napatanong na lang siya sa kanyang isipan na kung bakit iyon nagpunta sa lugar na iyon. Lumapit si Reynold at pinaliwanag na ang Arnan Empire ay matatagpuan sa Ernor. Sa isip ni Kang Wu na sa pagkakataong iyon ay magsusot siya ng maskara. Natuwa si Reynold matapos makilala si Gaia, dahil ang goddess ng ibang mundo na si Tyrion ay binanggit ito. Kaya si Gaia ang reincarnation ng goddess na iyon. Dagdag pa na isang tadhana ang pagkikita nila. Inabot ni Reynold ang kamay ni Gaia at sinabi na naparito siya para kay Gaia. Sa isang banda nakatayo lang si Sehun sa gilid habang nakatingin sa ginagawa ni Reynold. Bakas sa mukha ni Sehun ang selos at isang pagkakamali lang ay handa ng mambigwas, dahil aagawin pa ang kanyang pinakamamahal na Gaia. Sa nakaraan nating kwento biglang lumabas sa isang portal ang lalaking si Reynold, na mula sa Arnan Empire ng Elinor Continent. Agad nitong iniabot ang kanyang kamay kay Gaia bilang pagbati, saka hinawakan ang kamay ng dalaga at sinabing nagpunta siya doon upang makita si Gaia. Takang sinabi naman ni Gaia na wala siyang maintindihan, at walang idea kung sino ang lalaking nasa harap niya. Samantalang si Kang Wu ay tahimik na nagmamasid, at bahagyang nakahinga ng maluwag matapos maisuot ang kanyang mask. Tanong pa ni Gaia kay Reynold kung saan ba ang Elinor Continent, na tinutukoy nitong pinanggalingan niya. Batid ni Kang Wu na makikilala siya ng bastardong si Reynold, oras na makita nito ang kanyang mukha, ngunit wala din siyang balak na magsuot lang ng mask palagi. Hindi na narinig pa ni Kang Wu ang salaysay ni Reynold tungkol sa kontinente ng Elinor, dahil ang tanging tumatakbo sa kanyang isip ay kung bakit napadpad doon ang bastardong lalaki. Hindi rin lubos maisip ni Kang Wu kung bakit tumawid ng ibang dimensyon si Reynold, ngunit naging malinaw naman sa tatlong nakikinig kung anong klaseng lugar ang pinanggalingan ng lalaki, kung saan naninirahan ang dalawang magkaibang uri ng nilalang. Agad namang itinanong ni Gaia kung ano ang dahilan ni Reynold sa pagpunta sa Earth. Sagot naman nito na ang tanging dahilan niya ay ang matalo ang Demon King, na tumakas mula sa Elinor. Seryoso pa niyang saad na nais niyang magapi ang Demon King na si Velzahark. Halos masiraan ng ulo si Kang Wu nang marinig iyon dahil walang sino mang enkapaligid sa kanya, ang hindi pa nakakita sa kanyang familiar na si Velzahark. Gayunpaman agad din niyang naalala na si Solo lang ang tanging nakakaalam ng pangalan nito, dahil inaakala ng karamihan na isa lamang itong mababang uri ng skeleton. Naisip pa ni Kang Wu na walang sino man ang makakaisip na ang isang kalansay, na nakasuot ng pink na apron ay isa palang Demon King. Kaya't sa ngayon ang kinakailangan lang niyang gawin ay itago ng mabuti si Velzahark. Sa kabilang banda paliwanag ni Reynold na ayon sa pinakita ng Tyrion, ibinenta ni Velzahark ang kanyang kaluluwa sa isang demon sa ibang mundo at tumawid ng dimensyon. Pinagpawisan naman ng malamig at napamura pa sa isip si Kang Wu nang sabihin ni Reynold, na marahil ang demon na ito ay ang pinakamataas na demon sa lahat at ang nagtataglay ng Demonic Sea. Batid ni Kang Wu na kahit tawagin pa siyang demon ni Reynold sa oras ding iyon, hindi siya kaagad pagsususpetsahan ng kanyang mga kasamahan. Ngunit hindi rin niya ito basta hahayaang magkaroon ng pagkakataon. Malakas siyang nagsalita mula sa likod at binanggit ang pangalang Satan, na agad namang ikinalinggan ng apat sa kanyang kinaroroonan. Agad ding sinang-ayunan ni Sehun si Kang Wu maging ni Gaia, dahil naniniwala siyang walang sino man ang makagagawa ng ganoon kasamang bagay liban kay Satan. Nang itanong ni Reynold kung Satan ba ang pangalan ng demon na nagtataglay ng Demonic Sea, sinabi ni Sehun na wala pa itong kasiguraduhan ngunit ang pinakamataas sa lahat ng mga demon ay si Satan.
Sa kabilang banda ayon kay Reynolds nakatadhana nang makilala niya si Gaia, dahil aminado siyang hindi niya kayang harapin ng mag-isa ang lakas ng demon forces. Ngunit ayon pa sa kanya kung magsasanib puwersa sila, malaki ang posibilidad na matalo nila ang Demon of Prophecy. Pakitang gilas pang saad ng lalaki na bilang siya ay isang hero disciple ng God na si Tyrion, nais niyang protektahan si Gaia. Hindi naman ito inaasahan ng dalaga kaya't agad siyang napatanong. Ngunit bago pa man siya makarik bigla na lang nagliwanag ang paligid, kasabay ng malakas na puwersa ng kapangyarihang hindi malinaw kung saan nanggagaling. Kakaibang presensya ang bomb-alot sa buong pagkatao ni Gaia, at ilang segundo pa ang tinaggal niyon saka bumalik sa dating isip si Gaia. Napangiti pa siya matapos iyon na animoy may bagong bagay na nalaman. Agad napatanong si Sehon kay Gaia kung ano ang nangyari. Sagot naman ng dalaga na nagkaroon siya ng revelasyon, kung saan nakita niya ang pagnanais ng Tyrion na kanina lang ay binanggit ni Reynolds. Salaysay pa ni Gaia na hiniling sa kanya ni Tyrion na makipaglaban sila sa mga demon, kasama ang kanyang disciple na si Reynolds. Kasabay ng pagtayo nakangiting sinabi naman ni Reynolds na hindi siya sigurado sa tadhana, ngunit sigurado siyang matatawag na pananampalataya ang pagkikita nila ni Gaia. Habang kinikilig ang pusit na lalaki kausap si Gaia, nakatingin naman si Kang Wu at iniisip kung ano ang hakbang na gagawin sa lalaki. Sigurado si Kang Wu nakakampi si Reynolds dahil isa itong disciple ng God, at hindi ito siraulo kagaya ni Alec kaya't wala siyang dahilan upang patayin ito. Ngunit hindi din naman nais ni Kang Wu na magsuot lang ng mas buong maghapon. Sandali siyang natigilan nang makita ang lulugulagong si Sehon, at sa pagkakataong iyon nakahanap siya ng dahilan upang bumuo ng plano upang tapusin ang pusit na si Reynolds. Tanong sa isip ni Kang Wu kung nasaan na ang babaeng kasama ni Reynolds nung una niya itong nakaharap, at bakit nito hinaharot ang first love ng kapatid niyang si Sehon. Saad pa ni Kang Wu sa isip na wala na siyang pagpipilian, saka malademonyong napangiti at sinabing hindi niya ito gagawin dahil sa takot na mabuko ang kanyang pagkakakilanlan. Dahil aniya na kahit sino ay gagawin iyon para sa kanilang umiibig na kaibigan, at ang lahat ng kanyang hakbang na gagawin ay para lang sa kaibigan niyang si Sehon. Tanong ni Reynolds kay Gaia kung sino ang lalaking nakatayo sa likod nito, dahil ani ay hindi ito mukhang tagasunod ni Gaia. Sagot naman ni Gaia na ang lalaking ito ay kasapi ng Guardians, paliwanag pa niya na bagaman hindi ito napiling protector na pili ito dahil sa kanyang kalooban. Bumati naman mula sa likod ni Gaia si Kang Wu kay Reynolds, matapos may kabit sa tainga ang isang device, saka sinabi sa isip na para sa pag-ibig ni Sehon wala siyang pakialam kahit madumihan pa ang kanyang kamay. Nakangiting iniabot ni Kang Wu ang kamay kay Reynolds, saka nagpakilala habang nasa isip na pagkatiwalaan siya ni Sehon sa bagay na iyon. Pagpasok sa Guardians Hall training room na mamanghang inilibot ni Sehon ang mata sa paligid, hindi siya makapaniwala na meron palang isang ganun kakaibang lugar. Paliwanag naman ni Gaia na dahil nakakapunta doon si Sehon sa pamamagitan ng gate, kaya't hindi na niya kinailangan pang daanan ang lugar na iyon. May pag-aalalang tanong pa ni Sehon kay Kang Wu kung ayos lang bang hindi nila kasama si Reynolds. Nakangiting sagot naman ni Kang Wu na ayos lang ito, dahil si Reynolds naman ang siyang nagbigay ng mungkahing iyon sa kanila. Bago pa sila pumunta sa Guardians Training Room, napagkasunduan nilang umpisahang hanapin si Valzahark. Ayon pa kay Reynolds kung nagtatrabaho si Valzahark para kay Satan, mahahanap din nila si Satan sa pamamagitan ni Valzahark at magiging mas madali itong paraan. Gayunpaman, agad na humingi ng tawad si Gaia dahil bagaman nakahihiyang aminin, sinabi niyang wala pang paraan upang mahanap ang kinaroroonan ni Valzahark, dahil ang tanging sinusundan lang nila ay ang bakas ng demonic order. Hindi naman ito naging nakakadismayang bagay para kay Reynolds, dahil ani ay wala man siyang paraan upang mahanap ang demonic order, meron naman siyang paraan upang mahanap ang kinaroroonan ni Valzahark. Nakangiting salaysay ni Reynolds na isang beses sa isang araw kapag pinalibutan na ng orange na liwanag ang alapaap, makakatanggap siya ng revelasyon mula kay Tyrion ng eksaktong lokasyon at ginagawa ni Valzahark. Halata namang nabuhayan ng dugo si Grace at Gaia sa narinig, dahil sa pamamagitan nun siguradong malalaman nila maging ang lokasyon ng demonic order. Dahil doon napagkasunduan nilang magkita muli matapos ang ilang araw, at sa oras na iyon magkapalitan sila ng impormasyon tungkol sa mga revelasyon na matatanggap nila. Tanong pa ni Reynolds kung meron bang isang ligtas na lugar na maaari siyang tuluyan,
Habang wala pang natatanggao na revelasyon isang lugar kung saan walang sino man ang makakaabala sa kanya. Mungkahi naman ni Gaia na pansamantala ay tumira muna sa Guardian Hall si Reynold kung saan siya nakatira. Ayon sa dalaga marami dong bakanting silid kung saan magiging komportable si Reynold. Agad namang pumayag sa mungkahi ng dalaga ang pusit na lalaki. Bagaman pinagtatakhan ni Kang Wu ang hiling nitong mapag-isa, habang inaante ang pagtanggap sa revelasyon. Ngunit isa lang ang nais malaman ni Kang Wu kaya't agad niyang pinalabas ang Conversion Demonic Sword Ram, kasabay ang tanong kung magagawa ba nilang malabanan si Satan. Sinabi pa ni Kang Wu na may kakaiba siyang naramdaman kay Reynold, dagdag pa niya na isang importanteng bagay ang mapili ng God upang maging kanyang disciple. Halata naman ang lungkot at pagkadismaya sa mukha ni Sehon, ngunit agad din itong napangiti nang sabihin na Kang Wu na hindi dapat ito manliit sa kanyang sarili. Dahil alam naman nilang taglay ni Sehon ang pagiging isang martial arts god, kaya't kung kaya ni Reynold paniguradong magagawa din ito ni Sehon. Nanambalik ang kumpiyansa ni Sehon at kasabay ng pagkapit sa espada, ang panibagong lakas ng loob upang mas lalo pang mapaghusay ang kakayahan. Habang magkaharap at hawak ang kani-kanilang espada, sinabi ni Kang Wu na ito ang unang duelo nila na agad ding sinang-ayunan ni Sehon. Mungkahi ni Kang Wu kay Gaia at Grace na lumayo muna ang mga ito, at saka ipaalam ni Gaia kung ang enerhiyang maramdaman niya kay Sehon ay pareho ng naramdaman niya mula sa Tyrion. Sinabi naman ni Gaia na ito pala ang dahilan kung bakit siya pinapunta doon ni Kang Wu, kaya't mabilis din siyang sumang-ayon. Gayunpaman, napangisi naman si Kang Wu dahil hindi ito ang tunay na dahilan kaya't pinapunta niya doon si Gaia, dahil tinawag niya si Grace at Gaia upang mapaghiwalay ito kay Reynold. Bukod doon nais din niyang subukan ang bagong imbensyon ni Velzehark, kung saan maggamit niya upang makipagkomunikasyon sa kanyang summon beast mula sa malayo. Gamit ang device na suot niya at sa pamamagitan ng isip ay tinawag niya si Velzehark, saka itinanong kung kumpleto na ba ang mga preparasyon nito. Sumagot naman si Velzehark na maayos na ang lahat habang si Echidna ay masayang sinabi, na gagawin niya ang lahat at huhusayan niya ang pagpapanggap. Kasabay niyon sinabi ni Kang Wu na simulan na nila ang plano, habang iniintay niya ang papasugod na si Sehon sa kanyang kinaroroonan. Sa kabilang banda tahimik na nagdadasal si Reynold kay Tyrion, upang hilingin na ipakita sa kanya ang revelasyon tungkol kay Velzehark. Kasabay ng pagmulat ng mata ni Reynold nakita niya ang sumisigaw na batang babae, habang pinahihirapan ito ni Velzehark sa munting kulungan. Samantalang patuloy sa pagsigaw si Echidna tumatawang utos naman ni Velzehark, nalakasan pa nito ang sigaw nang sa ganun ay mas lalong marinig ni Reynold. Umiiyak ang mga mata ni Echidna habang humihingi ng tulong ngunit sa isip niya ay tumatawa, dahil alam niyang kasalukuyan siyang pinagmamasdan ni Reynold sa pamamagitan ng revelasyon. Ilang sandali pa ay napasigaw di Echidna kasabay ng pagdating ng malakas na puwersa, at ang pagpapakita ni Reynold sa pamamagitan din ng revelasyon, na ibagsak pa nito ang kamay sa lamesa saka itinanong kung ano ang ginagawa ni Velzehark. Malakas na tawa ang naging sagot ni Velzehark saka sinabing kahibanggan ang pag-akala ni Reynold, na kaya siya nitong talunin dahil lang sa Tyrion Grace, dahil wala namang magbabago kahit pa nakausap niya at naging kaalyansa ang mga Guardians. Nagngangalit sa galit ang ngipin ni Reynold nang sabihin pa ni Velzehark, na mukhang nakalimutan na ni Reynold kung sino ang kanyang kaharap. Habang may nakakapangilabot na aura at dating sinabi ni Velzehark, na siya ang Demon King at kung nais nitong mailigtas ang bata ay pumunta itong mag-isa. At patunayan nito ang kanyang pagiging matapang na warrior, habang may nakakatakot na aura ngunit suot pa din ang pink na apron. Sa isang lugar ay nag-iintay si Balzac at Echidna para sa isang pagkakataon. Nakasimangot na sagot ni Echidna na ayaw niyang gawin iyon. Sinabi ni Balzac na kaunti na lang at parating na ang kanilang inaante. Sinabi ng nagpalit anyong si Echidna na hindi niya iyon gusto. Maya-maya ay biglang nagkaroon ng liwanag sa kalangitan na napakabilis at patungo sa kanila. Sinabi ni Balzac kay Echidna na kapag nalaman ni Reynold na galit ito rito ay papalpak ang kanilang plano. Nagkaroon ng pagsabog sa kanilang harapan at lumitaw si Reynold. Tumawa ng tumawa si Balzac. Samantalang si Echidna ay nagpapanggap na humihingi ng tulong kay Reynold na iligtas nito. Lumuha pa ito na may paawa effect. Nakatawang tanong ni Balzac kay Reynold na kung gusto ba nitong iligtas ang batang babae na iyon. Pang-asar na tanong pa ni Balzehark kung ano pa ang tinatangan ni Reynold, gayong ang pinunta nito doon ay upang patayin siya.
Nagngangalit ang ngipi ni Reynold habang iniuutos na luwayo ang kalansay sa bata, samantalang nagtatawa lang si Bolzahart dahil aniyay nakakatawang pakinggan ang pagiging interesado ni Reynold sa buhay ng iba. Malakas na mura ang pinakawalan ni Reynold kasabay ng paggiya ng espada, kasabay nun gumawa na din ng hakbang si Bolzahart upang pagtibayin ang kanilang plano. Iniutos ng kalansay na naka-pink apron na lumabas mula sa kawalan ng kanyang mga army, at mula sa isang portal utay-utay na humakbang papasok ang di mabilang na nakabaluting mga kalansay. Anilo'y umitsong saad ni Bolzahart na baltan ng Army of Dead ang mga buhay, at inumin ng mga ito ang kanilang dugo. Bilin pa niyang hatiin ng mga ito ang bawat nilalang sa dalawa, gamit ang kanilang espada at walang itit iris sa kanyang mga kaaway. Nang marinig ang bilin ni Bolzahart sabay-sabay na naghanda ang mga army, habang si Reynold ay naghihintay lang at naapapamura. Mahigpit ang hawak ni Reynold sa kanyang espada, saka sinabing ang pagbihag ni Bolzahart sa isang paslit na halos tatamba na kapag nalapatan ng palad, ay isang bagay na hinding-hindi niya mapapatawan. Agad nagpakawala ng nakasisilaw ang espada ni Reynold habang papalapit ang mga army, at walang anuan ay nagkaroon ng malaking pagsabog sa lugar. Ngunit hindi nagpatinag ang army ni Bolzahart na agad sumugod pa atahe kay Reynold, samantalang nagawa naman itong mapagpira-piraso ni Reynold sa pamamagitan lang ng ilang pagwasiwas ng espada. Nakatulalang pinaninod ni Bolzahart at Echidna ang labanan sa pagitan ni Reynold at ng mga army. Sinabi pa ni Bolzahart na hindi niya inaasahang hanggang sa ibang mundo, ay magpapatuloy ang walang katapusang labanan nila ni Reynold. Natulala naman si Echidna saka na itanong kung kaya ba ni Bolzahart na mag-isang talunin si Reynold, o kikilos na siya upang tumulong. Sarkastikong sagot naman ni Bolzahart na mukhang hindi siya kilala ni Echidna, sinabi pa niya na siya ang pinakakinakatakutan sa buong Elinor Continent. Ngunit malakas at muling tanong ni Echidna kung kaya niya nga bang talunin na mag-isa si Reynold. Habang patuloy pa din ang mahigpit na labanan sa kanilang harapan, napaisip si Bolzahart at sinabing kaya niyang talunin ito noon. Ngunit sa kasalukuyan ay iba na ang sitwasyon at hindi bastahing kalaban si Reynold, gayong taglay nito ang blessing ng Tyrian God. Sinabi pa niya kay Echidna na marahil kung wala doon ang batang dragon sa lugar, ay kanina pa niya natapos ang mahigpit na laban. Sa kabila ng lakas ni Reynold hindi naman pinanghihinaan ng loob si Bolzahart, dahil ani ay taglay din niya ang kapagyarihan mula sa kanyang master na si Kang Wu. At ang kasalukuyang sitwasyon ay perpektong oras para sa kanyang pag-atake, kasabay nun gamit ang kanyang tungkod utay-utay niyang pinagapang ang madilim na enerhiya sa sahig, patungo sa kinaroroonan ni Reynold na abala sa pakikipaglaban. Paalala pa niya kay Echidna na hindi na nito kailangan pang makialam o tumulong. Mula sa anino ay may lumabas na kamay ng mga kalansay sa humawak sa paa ni Reynold para pigilang makagalaw. Nagulat naman si Reynold matapos hindi siya makaalis sa pagkakahawak ng mga kalansay na kamay. May sumugod na mga skeleton kay Reynold para siya ay paslangin habang sinasabi ni Bolzac na kapag wala ng kahit ano si Reynold ay siya ang mananalo. Dahil hindi makakilos si Reynold ay iyon na ang naging dahilan para siya ay mapaslang ng skeleton. Maya-maya ay napapuntis si Reynold sa kawalan habang nakahiga sa bato at walang saplot. May tinig na nagsalita at sinabi kay Reynold na gumising ito. Nakilala naman agad niya ang boses na iyon at iyon ay boses ng kanyang Diyos na si Tyrion. Humingi ng tawad si Reynold dahil nakagawa siya ng mali. Dahil mula nang si Bolzac ay maging tagasunod ni Satan ay nagkaroon ito ng mas malakas na kapangyarihan. Sagot ni Tyrion na ginamit ni Reynold ang espada para iligtas ang batang babae, kaya paano nito nasasabi na isa iyong pagkakamali? Bumalik ang alaala ni Reynold noong nasa isang lugar siya na nasusunog, habang iniisip na hindi na niya mailigtas ang batang babae sa kamay ni Bolzac. Dahil noon napakaraming inisinting tao ang hindi niya nailigtas at ngayon ay ang isang batang babae naman. Sagot ng God na si Tyrion na ganun din ang sinabi ni Reynold noong una niya itong makita. Na gusto nitong iligtas ang mahihina. Nagpikito ng harapan si Tyrion at sinabi kay Reynold na hindi ito maaaring mamatay sa lugar na iyon. Dahil may pagkakataon na ito para iligtas ang batang babae. Nagmulat ang mga mata ng dagwang si Reynold, pagdilat niya ay nakita niya ang mga skeleton na akma siyang tutuluyang patayin. Nang mga oras ding yun ay naglabas siya ng malakas na liwanag sa kanyang katawan habang sinasabi ni Tyrion na ipapahiram niya kay Reynold ang kanyang kapangyarihan.
Nang labas ng makinang na mga pakpak si Reynolds at tuluyang lumipad at walang naging pinsala sa katawan. Naging isang anghel si Reynolds habang sinasabi ni Tyrion na ang pananampalataya ni Reynolds ay iaalay para sa liwanag. Nina si Balzac dahil nawala ng bisa ang kanyang mga pag-atake. Pati ang mga pinsalang natamo ng kalaban ay nawala na ding lahat at nagkaroon pa ito ng golden energy na naglalabas ng nakakatakot na matinding puwersa ng enerhiya. Napaisip siya kung na-awakened ba ito bilang warrior o nakatanggap ng kapangyarihan mula kay Tyrion. Pero ang tungkol doon ay hindi maganda. Mabilis na naglaho si Reynolds at kumilos ng napakabilis. Nagtaka bigla si Balzac dahil nawala si Reynolds at napatanong na lang siya kung saan ito napunta. Paglingon niya sa likod ay huli na ang lahat dahil binigwasan na siya ni Reynolds ng atake na naging sanhi ng pagtilapon niya palayo. Nag-alala naman si Echidna sa sinapit ni Balzac habang hawak siya ni Reynolds. Sinabi ni Reynolds kay Echidna na dahil iyon sa pagpupala ni Tyrion kaya nailigtas niya ito. Gigil na gigil naman si Echidna habang iniisip na sino ito para hawakan siya ng madumi nitong kamay. Hindi siya komportable sa pagkakahawak sa kanya ng kinasusuklaman niyang lalaki. Magpapalit anyo na sana si Echidna bilang dragon para patayin si Reynolds. Pero nagpadala sa kanya ng mensahe si Balzac mula sa malayo at sinabi nito na kapag nalaman ni Reynolds ang pagkakakilanlan ni Echidna ay masisira ang plano ng kanilang master. Dahil doon ay kumalma si Echidna at hinayaan na lang si Reynolds. Nagpasalamat na lang si Echidna sa pagliligtas sa kanya kuno ni Reynolds. Mungkahi naman ni Reynolds na marahil nakatakas na si Balzac sa lugar na iyon. Kaya maghintay lang si Echidna sa lugar na iyon at tatapusin lamang niya ang laban nila ni Balzac. Kumilos ng mabilis si Reynolds patungo kay Balzac at naglabas ito ng gintong liwanag. Tinawagan naman kaagad ni Echidna si Kang Wu para i-report ang mga nangyari. Sa lugay ay nagkaroon ng sunod-sunod na pagsabog dahil sa paglalaban ni Reynolds at Balzac. Nadihado sa laban si Balzac at nabaak ang kanyang bungo. Sinabi ni Reynolds na ang kapangyarihan ni Tyrion ay talagang napakalakas, pero nakarating na siya sa kanyang limitasyon. Kaya kailangan na niyang magmadali at tapusin na ay Balzac. Pero maya-maya ay lumitaw sa likuran si Kang Wu at tinawag si Reynolds. Sigaw na tanong ni Kang Wu na bakit umalis mag-isa si Reynolds. Bumaba si Reynolds sa harap ni Kang Wu at humingi ng tawad dahil tinawagan siya ni Balzac matapos nitong mambihag ng batang babae, kaya hindi na niya nagawang tawagin pa si Kang Wu. Nawala ang kapangyarihan ni Tyrion sa kanya at bumalik na siya sa dati niyang anyo kaya nagtanong si Kang Wu kung ayos lang ito. Tanong pa kung kailangan nito ng tulong. Sagot ni Reynolds na ayos lang siya at salamat sa blessings ni Tyrion na gawa niyang iligtas ang batang babae. Nanghihina ng bahagya si Reynolds dahil narating niya ang limit ng paggamit ng kapangyarihan ni Tyrion, pero natuwa pa rin siya dahil dumating si Kang Wu magagawa na niyang tapusin si Balzac. Noon nga ay humingi ng pabor si Reynolds kay Kang Wu at sinabi na nasa isang banda lang ang babae na bunihag ni Balzac, kaya si Kang Wu na ang bahala doon dahil tatapusin lang niya si Balzac. Nakangiti pa siya kay Kang Wu, pero pagtalikod niya ay bigla siyang sinaksak ni Kang Wu na lampasan sa kanyang dibdib, habang si Kang Wu naman ay nakangiti ng pademonyo. Napatanong na lang si Reynolds kung bakit iyon nagawa ni Kang Wu. Tugon naman ng pusit nating bida na nakakainis ito. Namumula ang kanyang mga mata habang sinasabi na kung ito ba ang hero na umaakto mula sa ibang manhwa. Sa nakaraan ay hindi na nakaimik pa si Reynolds nang biglaang saksakin siya sa likuran, ng matalas na metal ni Kang Wu. Nang lingunin siya ni Reynolds ay agad siya nitong nakilala, matapos na bahagyang malaglag ang suot niyang maskara. Napakamot naman si Kang Wu saka na itanong kung ganoon din ba, ang ibang mga hero sa manhwa na mahilig umakting. Ngunit bago pa ang kaganapang iyon sa nakaraan ay nakikipaglaban so Valzahar, abala din naman si Kang Wu sa ginaganap nilang duelo ni Sehon. Agad na paatras si Sehon nang atakehin siya ng espada ni Kang Wu, at habang nasa ere naghanda siya upang sa mga susunod na atake. Hinalap ni Sehon ang enerhiya mula sa paligid, at mula doon nabuo niya ang isang sword technique na may anyong dragon. Habang nasa gitna ng paghahanda si Sehon, nakaabang naman si Kang Wu sa susunod nitong gagawin tanan ang kanyang armas. Animoy dinambahan ng dambuhalang halimaw si Sehon at kasabay ng pagwasiwas ng espada, ay ang mabilis na pagsugod nito patungo sa ating bida. Malakas na tumama sa pader ang atakeng iyon dahil sa agarang pag-iwas ni Kang Wu, na lumikha din ng makapal na usok na halos bumalot sa buong lugar.
Hindi pa man ito napapawi lumabas na mula rito ang nakasisilaw at malakas na atake ng ating bida, kaya't mabilis na isinalag ni Sehon ang kanyang espada ngunit nagawa pa din siya nitong madaplisan. Tumilapon si Sehon ng tamaan ng atake habang si Kang Woo ay nakatayo sa di kalayuan. Ayon sa ating bida ang planong duelo na ito ay para lang mailayo si Sehon kay Reynolds, ngunit sa pagkakataong iyon napagtanto niyang nalampasan na ni Sehon si Chian Mujan. Ayon pa sa ating bida kapag nagpatuloy ang ganitong paglago at bilis ni Sehon, magagawa niyang talunin ang mga princess ng Hell nang walang kahirap-hirap. Ngumiti si Kang Woo at inisip na tingnan na lang nila kung hanggang saan ang limitasyon ni Sehon. Inactivate ni Kang Woo ang Gaebulg at Power of the Tempest kaya nabuo ang Gangner, para subukan ang lakas ni Sehon. Pero hindi pa man nasusubukan ni Kang Woo si Sehon sa kanyang pag-atake ay biglang tumawag si Echidna at nagtatanong kung naririnig ba siya nito. Salaysay ni Echidna na si Balzac ay hinahabol ni Reynolds at mamamatay na ito. Napaisip naman si Sehon kung bakit nahinto ang kanilang paglalaban ni Kang Woo. Sinabi ni Kang Woo na manatili lang doon si Echidna dahil titingnan niya ang nangyayari. Gumamit si Kang Woo ng Power of Surveillance para makita ang nangyayari gamit ang mga summon being. Nagulat si Kang Woo dahil masama ang nangyayari, mas lumakas pa si Balzac dahil sa contract nito sa kanya pero natatalo ito ni Reynolds. Malaki ang pinagkaiba sa kapangyarihan ng mga ito, kapag iyon ay nagpatuloy maaaring mamatay si Balzac. Mula sa Power of Surveillance ay napagtanto ni Kang Woo na mas lumakas pa si Reynolds. Napatanong na lang siya sa isip kung bakit ito lumakas. Hindi niya alam kung bakit bigla itong nagliliwanag at sobrang lakas nito. Napatanong pa si Kang Woo na kung na-awakened ba si Reynolds sa komportabling buhay. Naguguluhan si Kang Woo kung tutulungan ba niya si Balzac, pero hindi mananatili muna siya hanggang sa tamang pagkakataon. Pero kapag nangyari yun ay maaaring mawala sa kanya si Balzac. May isang bagay siyang napansin yun ay bakit suot-suot ni Balzac ang pink apron habang nakikipaglaban ito. Ang kanyang naging pasya ay isang delikadong sugal pero wala siyang pagpipilian. Inalis ni Kang Woo ang kanyang sandata kaya laking pagtataka ni Sehon. Sinabi ni Kang Woo na marahil nakatanggap si Reynolds ng isang revelation sa ngayon, kaya itigil na muna nila ang kanilang duel at puntahan nila si Reynolds para makinig ng revelation. Natuwa naman si Gaia at sinabi na umalis na sila. Pagdating nila sa lugar ay laking pagtataka ni Sehon dahil wala doon si Reynolds bagkus ang nakita lang nila ay ang malaking bakas nito sa sahig na bahagyang bumaon. Mungkahi ni Sehon na baka gumamit si Reynolds ng vibrating step para makaalis ng mabilis. Pahayag ni Kang Woo na baka ang dahilan nun ay para harapin ng mag-isa si Balzac o ang Demon Cult. Gumamit si Kang Woo ng Power of Speed sabay tumalon palayo para sundan si Reynolds. Tanong ni Gaia na ano ang nangyayari. Utos naman ni Kang Woo na sumunod agad si Sehon kasama nila Gaia. Sa isang banda ay natutuwa si Kang Woo dahil ang sugal na ginawa niya ay umaayon sa plano. Balik sa kasalukuyan nang sinaksak ni Kang Woo si Reynolds mula sa likod. Sa isip-isip ni Kang Woo na halos mawala sa kanya si Balzac pero hindi niya naisip na siya o ang sinumang nagbabasa ng webtoon na iyon ang nag-iisip na si Reynolds ang bida. Maya-maya sa lugar ay lumapit si Echidna kay Kang Woo at nagtanungan kung pwede na ba siyang umalis. Biglang sumigaw si Reynolds kay Echidna lumayo ito kay Kang Woo dahil mapanganib ito. Ngunit sumagot si Echidna na mas mabuting tao pa ay Kang Woo kaysa kay Reynolds. Nagsumbong pa si Echidna kay Kang Woo na hindi maganda ang pakiramdam niya dahil si Reynolds ay umaaktong magkaibigan sila kanina lang. Sabay utos kay Kang Woo na parusahan si Reynolds. Salaysay ni Kang Woo na maya-maya lang ay parating na si Sehon at Gaia kaya kailangan ni Echidna at Balzac na umalis kaagad. Hindi naman mapakali si Reynolds sa kanyang nasasaksihan habang napapaisip kung binabangungot ba siya. Biglang lumapit si Balzac sa kanila kaya tinanong siya ni Kang Woo kung kamusta ang injury nito. Tumawa si Balzac at sinabi na malalim ang kanyang pinsala pero naiigalaw naman niya ng maayos ang kanyang katawan. Dahil doon ay inutos ni Kang Woo na umalis na ito kasama ni Echidna, na mabilis namang sumunod si Balzac sa kanyang master. Napagtanto ni Reynolds na magkakasama pala ang mga ito at napaglaruan lamang siya. Mula sa pagkalugmok ay napaisip siya na iisang nilalang lang may kakayahan na pasunodin si Balzac at pakilyusan ng ganon, yun ay si Satan. Galit na tinanong ni Reynolds si Kang Woo na kung ito ba ay Satan. Tugon ni Kang Woo na anong pinagsasabi nito.
Hinawakan ni Kang Wu ang kanyang maskara at inaalis habang sinasabi kay Reynolds na nagkakamali ito kung iniisip nito na siya ang masama at evil demon na nagbabalak wasakin ang mundo. Pag-alis ng maskara ni Kang Wu ay nakilala agad siya ni Reynolds na siya ang master ng demonic dragon. Sa kanyang harapan ay pademonyong nakangiti si Kang Wu at sinasabi na hindi agad nalaman agad iyon ni Reynolds. Galit na sumugod si Reynolds gamit ang kanyang espada para atakihin dahil sa simula pa lang ay pinaglalaruan na siya nito. Pero bigla siyang napahinto matapos makaramdam ng sobrang sakit ng kalamnan dahil sa ginawa sa kanya ni Kang Wu at sa sobrang panghihina. May pangungot siyang sabi ni Kang Wu na hindi nito maaaring abusuhin ang katawan nitong may butas. Hinawakan pa ni Kang Wu ang dibdib ni Reynolds na may sugat habang sinasabi na parurusahan ito dahil sinusubukan nitong mamuhay ng komportable. Inasar-asar pa ni Kang Wu si Reynolds na kisyo wala siyang lunas sa matinding karamdaman nito. At kung nauunawaan ni Reynolds ay bigkasan na lang nito na mamamatay ito para kay Tyrion. Minura ni Reynolds si Kang Wu dahil sa mga kaidemonyuhan nitong ginagawa sa kanya. Humingi ng tawad ang ugok nating bida habang tinutuluyang patayin si Reynolds. Pahabol pa ni Kang Wu na tatandaan niya si Reynolds habang umalangaw-ngaw ang sigaw nito dahil sa sakit. Maya-maya ay dumating na sina Sehun sa lugar. Tanong nila kay Kang Wu na kung nakita nito si Reynolds. Dahil alam ng ating bida na dumating na sila gaya ay nagkunwari itong umiiyak at nagmumura habang hawak ang katawan ni Reynolds. Sumigaw pa ito sa ngalan ni Tyrion at gaya na kung naririnig siya ng mga ito ay sumagot. Tanong na pasiga na kung bakit ang buhay ni Reynolds ay nagtapos lang sa ganon. Nang makita ng tatlo ang sinapit ni Reynolds ay nanlumo ang mga ito. Humingi ng tawad si Kang Wu sa kay Reynolds dahil hindi siya nanghingi ng duel dito, di sana ay buhay pa ito. Malungkot na sinabi ni Gaya na hindi iyon responsibilidad ni Kang Wu. Pero sa isang banda ay nakangiti ng pademonyo ang ugok nating bida habang iniisip na tama iyon, hindi niya iyon responsibilidad. Kung may dapat mang sisihin yun ay ang masamang demon na si Satan na gumawa ng mga pakulo at pinatay si Reynolds. Maluhaluhang sinabi ni Kang Wu na kupas na ang liwanag. Bumaba si Gaya at sinabi na nawalan na naman sila ng isang bayani. Sinabi pa niya kay Kang Wu na hindi pa huli ang lahat. Hinawakan siya nito sa balikat at inutos na tumingin si Kang Wu sa kalangitan. Hindi man niya iyon nakikita, pero mayroon itong walang katapusang star na binibigyan ng liwanag ang madilim na gabi. Gaya ng mga stars, si Kang Wu at ang lahat ng Guardians ay magsisilbing liwanag sa dilim, hanggat ninanais ng mga ito na protektahan ang sangkatauhan. Dagdag pa ni Gaya na hindi pa nawawala ang liwanag. Namangha naman si Kang Wu dahil pamatay ng linya ang sinasabi ni Gaya. May paluha effect pa si Kang Wu at sinabi kay Gaya na tama ito hindi pa nawawala ang liwanag. Matapang na sinabi ng ugok nating bida na hindi nila hahayaan na mawala ang liwanag. Natuwa si Gaya at sinabi na naniniwala siya kay Kang Wu at sa likod naman ay mangiyak-ngiyak si Sehun. Sa isip-isip ni Kang Wu ay natutuwa siya dahil nawala na ang tinik na magbubunyag ng kanyang pagkakakilanlan at ang tiwala sa kanya ng Guardians ay mas lumakas pa. Mungkahi ni Kang Wu na dahil kailangan nilang ihanda ang libing ni Reynolds ay kailangan na nilang bumalik. Pero lumutang ang espada ni Reynolds at nagliwanag ito kaya laking pagtataka nila. Mula sa espada ay lumabas ang malaking amahi ni Tyrion na galit at nagtatanong kung sino ang pumatay sa kanyang anak. May lumabas na notification na ang hero god na si Tyrion ay galit na galit. Muli pa itong nagtanong na kung sino ang pumatay sa kanyang anak. Natulala si Kang Wu at pinagpawisan habang naiisip na hindi iyon tama.